12 taon akong nagpanggap na mahina at may sakit, pero kagabi, isang suntok ko lang, durog ang 1,000 taong gulang na white jade steps. At ngayon naman, para lang sa huling mangkok ng paborito kong muton noodles, nakabangga ko pa ang isang mayabang na rich kid. Naglapag siya ng isang ginto para maagaw ang noodles, kaya nagbagsak ako ng 2 ginto sa lamesa para tapatan siya. Bilang isang babae, dapat may poise ka naman, sabi niya. Kaya nagkunwari akong nadulas para tamaan ang pressure point niya, sabay hablot sa noodles at kumaripas ng takbo. Wala akong oras para makipag-asaran sa kanya. Dahil ang buwisit kong fiant na naglalaway sa soul rectifying manual ng pamilya Shen ay kasalukuyang kasama ang isang plastic na babae para sirain ang protective barrier ng bahay namin. Balak nilang kunin ng buhay ang aking spiritual bond ngayong gabi. Pero hindi ko akalain na ang mayabang na lalaking naisahan ko kanina ay biglang susulpot sa mismong sandali na handa ko nang ilabas ang tunay kong lakas. Parang isang bayani, dumating si Xian Lanfeng na lumilipad sa hangin. Mga boss, ang taong pagmamayari ko. Nagpaalam ba kayo sa akin bago niyo saktan? Kung makikita lang ito ng mga kapitbahay, siguradong malalaglag ang mga panga nila sa gulat. Isipin mo, ang 1,000 taong gulang na white jade steps, nadurog ko lang sa isang suntok. Kapag malalim na ang gabi at tahimik ang paligid, ito ang pinakamagandang oras para mag-ensayo. Araw-araw akong nagkukunwaring mahina at walang kapangyarihan. Nakakabaliw at nakakasakal talaga ang ganitong buhay. Kung hindi lang ako binabantayan ni Ina araw-araw, sino ba namang gaganahan sa ganitong klaseng drama? Bukas na bukas din, kailangan kong maunahan ang lahat sa sikat na muton noodles para gumaan naman ang pakiramdam ko. Iyon ang tunay na sarap sa buhay. Napabuntong hininga na lang ang katulong kong si Xiao Tao. Hinaan niyo naman po ang boses niyo, miss. Kapag narinig kayo ni madam, tiyak na parurusahan na naman kayong kopyahin ang mga batas ng mga babaeng immortal. At saka iyang kamaon niyo. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pagsuntok ng ganyan, mauubos at masisira ang mga mamahaling jade steps natin sa likod bahay. Sasagot pa sana ako sa kanya. Nang biglang may marinig akong kakaibang tunog. May sumisira sa nakatagong barrier sa labas ng bakuran namin. 4 na lalaking nakaitim ang biglang lumundag sa pader. Walang kaingay-ingay ang kanilang paglapag. At derdiretso silang naglakad patungo sa aming study room. Sakto namang lumabas ang buwan mula sa likod ng mga ulap. At doon ko malinaw na nakita ang kanilang mga mukha. Walang iba kundi ang mapagpanggap kong fiant. Ang pinuno ng mga disipulo ng Jinghong sect. Si Chuyo Chen. Kasunod niya ang kababata naming si Liu Susu. At 2 pang kasamahan nilang halatang may masamang balak. Pero nang makita ng 4 ang eksenang ito, bigla silang napatigil sa kanilang kinatatayuan. Dahil kahit ang mga malalakas na cultivator ay mahihirapang sirain ang matigas na white jade steps na ito. At ako naman ay kilala lang bilang ang sakiting panganay na anak ng pamilya Shen na kayang tangayin ng hangin. Mabilis na gumana ang utak ko. Agad kong hinawakan ang dibdib ko at nagkunwaring nahimatay. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Chuyo Chen. Baka sa kanyang mga mata ang pagdududa. Pero agad din siyang umiti ng plastic. Huy, huwag kang matakot. Ako lang ito. May nakita kasi akong anino sa study room nyo. Kaya natakot akong baka may pumasok na masamang tao. Hindi lang kami nakagawa ng ingay. Kaya siguro nagulat kita. Ikaw pala yan, Brother Yochen. Sobra mo naman akong tinakot. Hinawakan ko ulit ang dibdib ko. Habang nagpapanggap na nahihirapang huminga, inalalayan naman ako ni Xiao Tao na tumayo. Pero ang pumasok dito sa kalagitnaan ng gabi, kasama ang mga kasamahan mo. At pumasok sa likod bahay namin. Kapag nalaman ito ng iba, baka masira ang reputasyon mo at ng sekta nyo. Humakbang naman pasulong si Liu Susu. At maarting iniabot ang kanyang kamay. At Hui, nag-aalala lang naman kami sa iyo. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Masyado ka bang natakot? Bago pa man dumampi ang mga daliri niya sa palad ko, may naramdaman na akong itim na enerhiya na gumagapang mula sa kanya. Gusto niyang suriin ang kapangyarihan ko. Akala mo ba maisahan mo ako? Hinding-hindi mangyayari yan. Agad kong iniwas ang kamay ko, para hindi niya ako mahawakan. Susu, huwag mo akong hawakan. Mas lalo kong pinamula ang mga mata ko, at tumingin sa kanya na parang kawawa. Ako. Sobrang natatakot ako at nanginginig ang buong katawan ko. Baka kasi may malabag akong patakaran. Dahil doon, sumablay ang itim na enerhiya sa mga daliri ni Liu Susu. Mas lalong nagduda si Chuyo Chen. Pero wala silang mahanap na ebidensya laban sa akin. At saka, ang pagnanakaw ng pasok sa bakuran ng iba ay talagang labag sa batas. Kapag lumaki ang gulo, napangit-ngit na lang siya sa galit. Pasensya na, naging padalos-dalos ako. Huy, magpahinga ka na muna. Babalik na lang ako bukas para bisitahin ka. Pagkasabi niyon, kaya ayun, nagmamadali silang 3 na umakyat sa pader at tumakas. Hanggang sa tuluyan na silang nilamon ng dilim ng gabi, tiningnan ko lang ang direksyon na tinakbuhan nila. At napairap na lang ng todo. Yun lang yun. Tapos balak pa nilang nakawan ang pamilya ko.
Lalo na ang Saizu Soul Suppressing Volley at ang Phoenix Soul Jade. Napangisi na lang ako sa inis. Kinaumagahan, nakapila ako sa pinakadulo sa tapat ng Fengxi ang noodle shop. Miss, sigurado ka bang hindi talaga napansin ni Master Chu kagabi? Pang-18 beses na itong tinanong ni Xiao Tao. Basag-basag na kaya yung mga baitang na bato. Suminghot na lang ako ng malalim, habang nalalanghap ang mabangong amoy ng sabaw ng tupa sa hangin. Bigla akong nabuhayan ng loob, at ang tanging nasa isip ko na lang ay ang kumukulong sabaw na iyon. Ano naman kung mapansin niya? Kahit ano pang mangyari, wala akong pakialam. Nakakatawa lang, hindi naman ako natatakot kahit kaunti. Kung hindi lang dahil sa ayaw ko ng gulo. Kagabi ko pa pinalabas na nakahiga ang 4 na taang iyon. Magsasalita pa sana si Xiao Tao. Pero biglang nagkagulo ang pila sa unahan namin. Sumigaw ng napakalakas ang may-ari ng tindahan. 3 mangkok na lang ang natitira. Huling 3 mangkok na lang ng signature Muton noodles para sa araw na ito. Mas mabilis pa sa isip ko ang naging kilos ng katawan ko. Otomatiko akong sumingit pasulong. Pero hinila agad ni Xiao Tao ang manggas ko para pigilan ako. Miss, ang image niyo po. Tama siya. Ako ang kilalang pinakamahinhin at mahinang babae sa bayan. Pero ang totoo, may tinatago akong pambihirang lakas. Sa labas, mukha akong mahinhing tagatugtog ng alpa. Pero sa katunayan, ako ang tagapagmana ng banal na Phoenix. Ang pamilya namin ang henerasyong nagbabantay sa selyo ng demonyo sa ilalim ng lupa. Mayroon kaming pambihirang lakas ng kamao na ipinamana pa ng mga ninuno namin. 3 taong gulang pa lang ako, kaya ko nang magbasag ng mga rebultong bato. At naging ganap na master na ako noong 10 taong gulang pa lang ako. Pero ang nanay ko, na dating pinuno ng tribo ng Phoenix, ay pinilit akong magpanggap na isang mahinhing mayaman na dalaga. Para hindi mabunyag ang pagiging tagapagtanggol ko. At para hindi kami tugisin ng mga demonyo mula sa ilalim ng lupa. Mahigit 10 taon akong nagpanggap na sakitin at mahina. Ang pamilya ko lang ang nakakaalam ng totoong lakas ko. At nang sa wakas ay makarating na ako sa unahan. Kaunting sabaw na lang ang natitira sa kumukulong kaldero. Ang huling mangkok ng signature Muton noodles. Sino ang bibili? Ang lakas ng boses ng may-ari, na parang musika sa pandinig ko. Boss, akin na iyan. Muntik ko nang maitulak ang mga tao sa harap ko gamit ang isang kamay ko. Teka, hindi pwede. Shen Hui, pigilan mo ang sarili mo. Isa kang mahinhin at mahinang magandang babae. Isipin mo ang mga turo ng nanay mo tungkol sa pagiging prim and proper. Isipin mo ang pananahi at pagbuburda. Habang natutulala ako, isang malaking kamay na may hawak na barya. Ang biglang nag-abot ng bayad sa may-ari. Boss, ako na ang bibili ng mangkok na to. Napakalinaw ng boses niya. Dahan-dahan kong nilingon ang lalaki. Sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, nakasuot ang lalaki ng asul na tradisyonal na kasuotan. Napakatikas ng tindig niya, at napakagwapo ng kanyang mukha. Mas mukha pa siyang Diyos kaysa sa mga guhit sa painting. Pero kahit gaano pa siya kagwapo, hindi pwede to. Master, ako ang naunang nag-abang sa mangkok na iyan. Kinuha na agad ng lalaki ang mangkok ng noodles, na may umuusok na puting sabaw at mabangong karne, na may badbod pa ng sariwang sibuyas. Ay. Pero ako naman ang naunang nagbayad. Mukhang hindi mo naman kayang makipagsiksikan sa kanila, miss. Magpaluto ka na lang ulit sa kusina ng panibago. Ako naman. Napakagatlabi na lang sa inis. Pakiramdam ko ay nanggigigil na ako sa galit. Pakinggan niyo nga ang sinasabi niya. Makatao ba ang ginagawa niya? Ang pinakamasarap na bahagi ng noodles na to ay ang unang kulo ng sabaw. Iba na ang lasa kapag nagpaluto pa ng bago sa kusina. Pero dahil huling mangkok na to, at wala nang iba, nagkunwari na lang akong kawawa at nag-iba ang tono ng boses ko. Halos maiyak-iyak pa ang loko. Mukhang kaawa-awa talaga akong titingnan. Pero ang totoo, mas magaling pa siyang umarte kaysa sa akin. Bakit ba napakawalang konsiderasyon ng taong to? Tandaan mo to, hinding-hindi kita makakalimutan. Pag-uwi ko talaga, gagawan kita ng voodoo doll at tutusukin ko ng karayom. At gagamitin ko talaga ang Phoenix Needle para dito. Bigla namang hinila ni Xiao Tao ang dulo ng damit ko. At bumulong sa akin. Amo, mukhang siya si Young Master Xilan Fang na galing sa malaking lungsod. Ang bunsong anak ng pinuno ng Jianghu Alliance. Siya rin yung sikat na master sa paglilok ng mahogany na laging pinagmamalaki ni Tatay Chen. 3 taon na siyang nakatira dito sa bayan natin. Siya yung nababalitang tagapagtanggol ng Dragon Clan, na walang kapantay pagdating sa paglilok at sining ng martial arts. Halos lahat nga ng babae sa Jianghu ay gustong magpakasal sa kanya. Pero napakasungit niya at laging nakasimangot sa lahat. Pinanood ko siyang bitbitin ang mangkok ng noodles. At dahan-dahang naglakad papunta sa pinakamagandang pwesto sa tabi ng bintana para maupo. At ang masakit pa, naglagay pa siya ng chili oil sa ibabaw nito. Lalo tuloy naging katakam-takam ang amoy. Xilan Fang, hindi ko mapapatawad ang pag-agaw mo sa pagkain ko.
Tandaan mo to, ako si Shengi at magkakakwenta rin tayo. Sa sumunod na kalahating buwan, naging parang mga estatwa kami sa tapat ng tindahan ng noodles. Bago pa sumikat ang araw, nandoon na kami at nag-aabang. Nakakuha si Lanfang ng 8 beses. Habang 2 beses lang ako nakatsamba. Hindi naman sa hindi ko siya kayang talunin. Sadyang hindi ko lang pwedeng ipakita ang tunay kong lakas sa harap ng maraming tao. Kaya tuwing natatalo ako sa agawan, umuuri ako para magpuyat at gumagawa ng voodoo na kamukhang kamukha niya. Saka ko tutusukin ng paulit-ulit gamit ang Phoenix Needle. Habang si Lanfang naman, relax na nakaupo sa paborito niyang pwesto sa tabi ng bintana. Habang pinapanood akong nakasimangot at nakatambay sa labas. Pero may ilang pagkakataon din. Habang nagdadabog ako sa harap ng bakanting lamesa, biglang may maglalapag sa harap ko ng isang plato ng roast duck, na manipis ang pagkakahati at talagang napakabango. Inilapit niya ito sa akin. Habang nakatitig ako sa karne, nagtatalo ang isip at puso ko. Kapag kinain ko to, talo ako. Pero, ang pato na to ay pinalaki sa mga pambihirang halamang gamot. Kaya naman napakataba at napakasustansya nito. Dagdag pa ang espesyal na sarsa na ginamit sa pagmarinate. Balita ko nga, nakakapagpalakas pa ito ng katawan at mga buto. Ang bango nito, parang tinutokso talaga akong sumuko. Kaya sa huli, ang gutom at ang tiyan ko pa rin. Ang tumalo sa natitira kong pride. Habang kumakain ako, nakahawak lang si Lanfang sa baba niya. At may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Kahit saang anggulo mo tingnan, napakayabang talaga ng mukha niya. Ang nagdaang kalahating buwan ko, ay umikot lang sa pag-aagawan ng pagkain. Pagtutusok ng voodoo, pagkain ng roast duck, at pagdadabog araw-araw. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, umuwi ang mga magulang ko na may seryosong mukha. Gigi, napag-usapan na namin ni Yang Master Chu at ng pinuno ng Jin Hong Sect. Itinakda na namin ang kasal mo 6 na buwan mula ngayon. Sakto sa gaganaping So-Soothing Temple Fair. 6 na buwan mula ngayon. Sa mismong araw ng Temple Fair. Iyon din ang oras kung kailan ang selyo ng demonyo sa ilalim ng lupa ay magiging pinakamagulo ang enerhiya. At kung kailan kailangan itong selyuhan muli. Bigla kong naalala ang kasakiman sa mga mata ni Chuyo Chen at ng mga kasamahan niya kagabi. Hindi na talaga nila maitago ang kasakiman nila. Hindi na sila makapaghintay. At ang sarili ko pang ina, ang mismong nagtutulak sa akin sa kapahamakan. Bago pa man kumalat ang balita tungkol sa kasal sa buong bayan, dumating na agad ang plastik na babaeng to sa bahay namin. At Gigi, pagkakita niya sa akin, patakbo siyang lumapit. Pasensya na kung nahuli si Susu. Hindi ka naman galit sa akin, di ba, ate? Kasalukuyan akong pinipilit ng nanay ko sa sala na mag-ensayo sa pagbuburda, kaya muntik ko nang matusok ang sarili kong kuko. Nang marinig ko ang boses niya, tumingala ako habang umaarteng mahina pa rin ang katawan. Ano ka ba, Susu, bakit naman ako magagalit? Halika, pasok ka. Napagod ka ba sa biyahe? Heto na naman siya. Lumalapit na naman dala ang kanyang kaplastikan. Ang magnanakaw na umakyat sa pader ko noong hating gabi. Ngayon naman ay nagpapakabait. Sino namang lolokohin ito? Pero ang nanay ko, naniwala naman agad dahil sa sobrang lambot ng puso niya. Tumayo si mama at hinawakan ang kamay ni Liu Susu. Tingnan mo nga itong si Susu. Napakagalang at marunong sa buhay. Hindi tulad mo, na walang inisip buong araw kundi kumain ng noodles. Agad namang yumuko si Liu Susu, habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang damit. At lalong nagpaawa ang boses. Tita, wag niyo naman pong pagalitan si ate. Mahina po ang katawan niya, kaya kailangan niya talagang kumain ng masusustansyang pagkain. Hindi tulad ko, na naulila na noong bata pa, at lumaking palipat-lipat kasama ang master ko. Kaya kapag nakikita kong may mabuting ina si ate na nagtatanggol sa kanya, sobrang naiinggit talaga ako. Hindi pa man siya natatapos magsalita, ay nangingilid na naman ang luha sa kanyang mga mata. Dahil dito, biglang sumabog ang motherly instinct ng nanay ko. Hinaplos niya ang kamay nito para aluin. Kawawa namang bata. Dito ka na lang tumira o pumunta ka rito madalas. Hihi, matuto ka nga sa kanya. Matuto ang mukha niya. Dito na sumakay sa agos si Liu Susu. At tumingin sa akin gamit ang kanyang nagpapaawang mga mata. At Hayi, ang pagpunta ko rito ngayon. Una ay para batiin ka sa nalalapit mong kasal. At pangalawa, gusto ko ring tumulong bilang kapatid. Para alalayan si Kuya Yuchen sa mga gawain. Huwag kang mag-alala, ate. Hinding-hindi ko siya aagawin sa iyo. Grabe talaga. Kunwari umaatras pero sumusugod pala. Classic na pa-victim style talaga. Ang tingin naman sa akin ng nanay ko ay puno agad ng pagdududa at babala. Kaya binitawan ko ang hawak kong embroidery kit at sinabing, ano ba ang sinasabi mo, sis? Kung paano ka ituring ni Master Yuchen, ay parang tunay na kapatid na rin. Kaya kung nandito ka, sobrang saya ko pa nga eh. Masaya ang mukha mo. Sana magkatuluyan na kayong dalawa para matapos na. At huwag niyo nang guluhin ang tahimik kong buhay. Nanatili si Liu Susu sa bahay namin ng kalahating buwan. At araw-araw siyang sunod ng sunod sa akin na parang buntot.
Napaikot niya rin si mama na itinuring na siyang parang sariling anak. At ako naman, nagkaroon ng instant na buntot na kunwari ay mabait na kapatid. Isang araw, pinilit niya akong sumama sa wood carving shop sa silangan ng bayan. Dahil gusto raw niyang makita ang kamanghamanghang gawa ni Master Xi Lanfeng. Si Xi Lanfeng, yung lalaking umagaw ng noodles ko at nilagyan pa ng chili oil. Ayaw mo bang pumunta, ate? Tanong ni Liu Susu habang kumukurap ang mga mata niyang nagpapanggap na inosente. Nabalitaan ko kasing nabubuhay daw ang mga inukit na dragon at leon ni Master Xi kapag nilagyan ng mata. Napakagaling talaga. Sabi rin ni Kuya Yochen. Si Master Xi ang pinakamahusay sa mga kabataan ngayon. Pinupuri ni Liu Susu si Xi Lanfeng. Pero alam kong may masamang balak lang ang babaeng ito. Gusto kong makita kung ano ang binabalak ng mapagpanggap na babaeng ito. Pagdating sa shop, nagliliparan ang mga wood shavings. At amoy na amoy ang bango ng sandalwood. Nakatayo si Xi Lanfeng sa harap ng malaking mesa habang nagtatrabaho. Naka-roll up ang kanyang manggas, na nagpapakita ng kanyang maskuladong braso, habang seryosong nag-ukit ng ulo ng dragon. Sa boses na parang bulong ng lamok, tinawag siya ni Liu Susu. Master Xi. Hindi man lang siya nilingon ni Xi Lanfeng. Kumuha si Liu Susu ng isang magandang dilaw na sachet mula sa kanyang manggas at sinabing, "Araw-araw po kayong nag-uukit. Siguradong nakakapagod po iyan sa isip. Ito po ang sachet na tinahi ko mismo para makatulong sa pagtulog ninyo. May laman po itong mga halamang gamot para sa isip. Sana po ay makatulong ito sa inyo kahit kaunti." Nakasandal naman ako sa pinto habang nakahalukip-kip at nanonood ng palabas. Grabe ang babaeng ito. Sa isang banda ay nagpapakita ng pagmamahal kay Yochen. Pero ngayon naman ay nagpapakute kay Xi Lanfeng. Master of time management ka talaga, sis. Hindi pa rin tumitingin si Xi Lanfeng at sumagot. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng ganyan para makatulog. Gawin mo na lang ang gusto mo, miss. Diretsahan at napakalamig ng pagtanggi niya. Naiwang nakabitin sa hangin ang kamay ni Liu Susu. Mukhang kawawang-kawawa talaga. Kaya naman lumapit na ako at sumingit. Ayos ka lang ba, sis? Ganyan talaga ang ugali ni Master Xi. Hindi ikaw ang pinupuntiryan niya. Dito na sumandal sa akin si Liu Susu at umiyak. At hayi. Ako. Gusto ko lang naman. Alam ko namang hindi ko dapat pinapairal tong mga iniisip ko. Pero hindi ko lang maiwasang mainggit kay ate. Sino ba namang hindi maiinggit, lalo pat ikakasal siya kay Brother Yochen? Heto na naman siya sa drama niya. Napakabait mo talagang kapatid. Sa bait mong yan. Sigurado akong makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Tulad na lang ng basurang si Chu Yochen. Bagay na bagay kayong dalawa. Sa wakas, tumigil na rin si Xi Lanfeng sa ginagawa niya. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kilay na halos hindi mapansin. At parang sumungaw ang isang tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Pagkaalis namin sa wood carving hall. 8-8. Tingnan mo, yun ang Feng Xiang noodle shop. Balita ko, napakasarap daw ng sikat nilang muton noodles doon. Gusto mo bang subukan natin? Kahit alam kong teritoryo ko ang noodle shop na yan. At ako talaga ang may-ari niyan. Mumiti pa rin ako ng natural para hindi niya mahalata. Sige ba? Nagugutom na rin kasi ako. Pagdating namin sa shop, oras na naman para mag-agawa ng noodles. Hindi ko na malayang nakaupo na naman pala si Xi Lanfeng sa dati niyang pwesto. Tahimik namang tumabi sa akin si Liu Susu, habang dahan-dahang kumakain ng noodles. Pero pasimple niyang sinusulyapan si Xi Lanfeng. Pagkatapos naming kumain, biglang hinawakan ni Liu Susu ang kanyang dibdib. Medyo masikip ang pakiramdam ko rito. Pwede ba tayong maglakad-lakad muna sa tabi ng lawa? Napakatahimik sa tabi ng lawa, at sumasayaw ang mga dahon sa simoy ng hangin. Umupo si Liu Susu sa isang batong upuan, at inilabas ang isang maliit na gukin mula sa kanyang dalang bag. Noong una, napakalinaw at napakaganda ng tunog nito, na parang agos ng sapa sa kabundukan. Pero anti-anti, nagbago ang tono ng musika, at napalitan ito ng isang malungkot at mapanglaw na himig. Para sa mga ordinaryong tao, iisipin lang nilang gawa ito ng isang dalagang naghahanap ng pag-ibig, at naglalabas ng kanyang saloobin. Pero sa likod ng malungkot na himig na iyon, may nakatagong kakaibang lamig at masamang enerhiya. Ang enerhiyang ito, hinding-hindi ko makakalimutan. Eksaktong-eksakto ito sa kapangyarihan ng Dark Demon King na binabantayan ng pamilya namin. Walang pinagkaiba. Ibig sabihin, totoo ngang may natitirang kaluluwa ng kadiliman sa kanya. Habang tumutugtog si Liu Susu, mukha pa rin siyang inosente at kaawa-awa. Pasensya ka na kung hindi maganda ang tugtog ko. Huwag mo akong pagtatawanan, ha? Pinagpapawisan na ako ng malamig sa mga palad ko. Pero pinilit ko pa rin gumiti at purihin siya. Napakagaling mo kayang tumugtog. Paano naman kita pagtatawanan? Kaya lang, ang lungkot ng tono ng kanta mo. Nakakadurog ng puso pakinggan. Biglang huminto ang mga daliri ni Liu Susu. At biglang tumahimik ang paligid. Yumuko siya at sinabing, sa bagay, may mga bagay talaga sa nakaraan.
na hindi mo maiwasang iyakan kapag naalala mo. Ang kasakiman ni Chuyo Chen, ang itim na enerhiya ni Liu Susu, ang gaganaping soul-soothing temple fair 6 na buwan mula ngayon, at ang nagwawalang selyo ng demonyo sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng ito ay tila konektado sa mahinang babaeng ito, na unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng puzzle. Mula sa malayo, maririnig ang sigawan ng mga namamangka, na dahan-dahang umaabot sa amin. Itinabi na ni Liu Susu ang kanyang guking, at masayang kumapit sa braso ko. Ek, bumalik na tayo. Baka nag-aalala na si Cha sa atin. Hinila niya ako, at naglakad kami pabalik sa tarangkahan ng pamilya Shen. Nang dumaan kami sa Feng Xiang Noodle Shop, amoy na amoy ang masarap na nilagang muton mula sa loob. Nasa labas naman ang may-ari ng shop at binati kami. Magandang araw, Lady Shen. At sa'yo rin, Liu. Bukas na ang karera ng mga bangka para sa Dragon Boat Festival. Siguradong dudumugin ang tabing ilog. Kaya agahan niyo ang punta bukas, ha? Sige po. Lumingon siya sa akin at sinabi, Ek, manood tayo ng karera ng Dragon Boat bukas. Siguradong napakasaya at napakaraming tao roon. Kunwari pa siyang hindi sinasadyang sinugatan ang pulso ko kung saan naroon ang vital point ko. Isang halos hindi mapapansin. Malamig at madilim na enerhiya ang biglang umatras ng madikit sa akin. Tiningnan ko ang nakangiti niyang mukha, at napangiti na lang din ako. Sige lang, subukan natin. Siguradong magiging napakagulo at saya nito. Araw noon ang Dragon Boat Festival sa Shuangfeng Town. At sa magkabilang gilid ng ilog kung saan gaganapin ang karera ng mga mahiwagang bangka, ay siksikan na ang napakaraming tao. Amoy na amoy sa paligid ang mga halamang gamot, alak na realgar, at ang mababangong kakanin. Habang pinoprotektahan ako ni Xiao Tao sa gitna ng dagsa ng tao, nakarating din kami sa wakas sa tapat ng isang sto ng pagkain. Kakabukas lang ng tindero sa kaldero ng kanilang honey glazed duck, at kitang-kita ang kumukulong pulang sabaw nito. Dahil sa sobrang bango, natakam agad ang ilong ko. Boss, pabili nga ng isang hita ng pato. Sige po, madam, sagot ng tindero. Kuminang agad ang mga mata ko sa excitement. Miss Shen, sakto ang dating nyo ngayon. Tamang-tama ang pagkakaluto ng batch na to. Mabilis na tinaga ng tindero ang karne para ihanda ito. Pero biglang-bigla, nagsiksikan at nagtulakan ang mga tao sa likuran ko. May biglang sumigaw mula sa karamihan. Nandyan na ang mahiwagang bangka. Dahil dito, naitulak ako pasulong at nawala ng balanse. Muntik pang ang lumubog ang sapatos ko sa putikan. Bigla namang may humarang sa daan ko isang mahiwagang sagwan na may kakaibang ukit, na siyang pumigil sa paghakbang ko. Mukhang napakabigat at gawa sa maitim na kahoy ang sagwan na to. Ano ba namang klaseng sagwan to? Haharang-harang, bibili ako ng pato. Dahil ang tanging nasa isip ko lang ay ang makatas at mabangong hita ng pato. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong iniunat ang kaliwang kamay ko. Hinawakan ng mahigpit ang sagwan. At gamit ang buong lakas ko ay binuhat ito. Umalis ka nga dyan. Pero pagkaabot ko pa lang sa pato, paglingon ko ay laking gulat ko nang makita ko si Ilanfeng. Nakasuot siya ng asul na kasuotan. At nakangiti ng nakakaloko huwang nakatitig sa akin. Sa sobrang gulat ko, bigla kong nabitawan ang sagwan, na lumagapak sa lupa at nagdulot pa ng lamat sa sahig. Agad kong hinawakan ang bewang ko, at nagkunwaring nasaktan dahil natamaan daw ako ng sagwan. Aray ko po, ang sakit naman yan. Agad namang naglapitan ang mga tao sa paligid, at nagsimulang magbulungan tungkol sa napakabigat na sagwan na yon. Walang katapusan ang kanilang usap-usapan. Diyos ko po. Ang bigat ng sagwan na yan, 5 kilo yata yan. Bakit bigla na lang nahulog? Hindi ba nasaktan si Miss Shen? Alam naman nating sakitin si Miss Shen. Paano niya makakayanan ang ganyang kabigat? Teka, parang may kakaiba. Kanina kasi, parang nakita kong binuhat ni Miss Shen yan gamit lang ang isang kamay. Habang nagsisimula ng magduda ang lahat, biglang sumingit si Lanfeng at nakangiting nagpaliwanag para iligtas ako. Nagkakamali po kayo. Ako talaga ang may hawak ng sagwan para kay Miss Shen kanina. Kaso nadulas ang kamay ko kaya ko ito nabitawan. At nagulat ko patuloy si Miss Shen. Pasensya na, kasalanan ko. Pagkatapos niyang magsalita, inabutan niya ako ng panyo. Ang lakas mo pala, Miss Shen, bulong niya. Kaso masyado mong binilisan ang pagtatago ng lakas mo. Medyo malamig ang mga daliri niya nang dumampi sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng kaba at panginginig. Sa loob-loob ko, talagang nagwawala na ang puso ko sa kaba. Ano bang pinagsasabi mo, Young Master Xi? Wala naman akong ganyang kalakas na puwersa. Nagulat lang talaga ako kanina kaya napakapit ako. Sinasabi ko na nga ba, bistong-bisto na ako ng lalaking to. Masyadong matalas ang mga mata niya. O baka naman may death ray vision siya. Ang imahe ko bilang isang mahinang babae, at ang reputasyon ko bilang pinakasakiting tao sa buong bayan, ay tuluyan ng maglalaho na parang bula. Tinitigan lang ako ni Xi Lanfeng, at mas lalo pang lumawak ang mapang-asar niyang ngiti. Hindi na siya muling nagsalita pa. Samantala, sa bintana ng isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng kalapit na tea house, hinila ni Liu Susu ang manggas ng kasama niya.
Brother Yochen, ikaw, nakita mo ba ang lahat ng nangyari kanina? Nakatitig ng mariin si Chu Yochen sa dalawang tao sa tabi ng ilog. At bakas ang galit sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanila. Dahil kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano binuhat ni Shen Hui gamit ang isang kamay. At kung paano ito nagkunwaring nadulas at nabitawan ang sagwan. Nakita pa nilang pinoprotektahan ako ni Xi Lanfeng. At lumapit pa kay Digu para abutan ito ng panyo. Sobrang sakit sa mata ng eksenang iyon para sa kanila. Parang ang lakas-lakas naman yata ni Ate Hui. Kahit nga mga eksperto sa karayom. Kailangan pa ng dalawang kamay para mabuhat ang sagwan na yan. Sa kasiyang Master Xi, parang napakalapit nilang dalawa sa isa't isa. Kuya Yochen, hindi kaya pagsismisan sila ng mga tao. Lalong sumama ang tingin at nangitim ang mukha ni Chu Yochen. Huwag kayong mag-imbento ng kwento. Matatakutin si Hui. Baka nagpanik lang siya kaya biglang lumakas. Tungkol naman kay Xi Lanfeng, nakikiraan lang siya kaya tumulong. Kahit na sinabi niya iyon, hindi niya maiwasang maalala. Ang nangyari noong gabing mabasag ang mga hagdanang gawa sa puting jade. Nananira ng kalsada sa hating gabi, tapos ngayon naman ay nagbubuhat ng mabigat sa umaga. Shen Hui, ano pa ba ang mga tinatago mo sa akin? Pero anuman ang mangyari, kailangan ko ng kumilos. Nang humupa na ang gulo sa tapat ng tea house, ginamit ko ang pagkakataong kunwaring takot na takot ako para makalayo sa karamihan. Nagtago ako mag-isa sa isang mahabang pasilyo. Kakasandal ko pa lang, narinig ko na ang marahan at kalmadong mga yabag sa likod ko. Kahit hindi ako lumingon, alam ko na kung sino ito. Bigla akong humarap, at tinitigan ang lalaking nakabihis asul na dahan-dahang lumalapit. Hindi ko na nagawang magkunwaring mahina at may sakit. Xi Lanfeng. Ang nangyari kanina, huwag mong babanggitin kahit kanino. Kahit isang salita, huwag mong ipagsasabi. Huminto si Xi Lanfeng sa harap ko, tumitig sa akin, at mabilis na tumango ng nakangiti. CJ, hindi ko ipagsasabi. Nakahinga na sana ako ng maluwag, pero bigla pa siyang nagdagdag ng dahan-dahan. Kaya lang. Sa susunod na itatago ni Miss Shen ang pambihira niyang lakas. Mag-ingat ka naman sa mga nakatingin sa paligid. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may magtatanggol sa iyo at magdadahilang nadulas lang ang kamay mo. Napakapit ako ng mahigpit sa panyo ko, at sinamaan siya ng tingin. Gusto ko sana siyang pagbantaan. Pero naisip kong bukod sa sikreto niya tungkol sa roast duck, wala na akong ibang alas laban sa kanya. Tumalikod si Xi Lanfeng, habang nakatingin sa ilog sa labas ng pasilyo. Rinig mula sa malayo ang tunog ng tambol mula sa karera ng mga bangka. Ang gilid ng mukha niya ay tila lumalabo sa ilalim ng sikat ng araw. At naging seryoso ang kanyang boses. Maligayang Dragon Boat Festival. Eldest Miss Shen, manood ka na lang ng mabuti sa palabas. Tumingin din ako sa direksyong tinitingnan niya. Mabilis na nagkakarera ang mga dragon boat sa ilog. Habang maingay at nagkakagulo ang mga tao sa pampang. Napakasaya ng kapaligiran. Pero alam kong, sa likod ng ingay na ito, may masamang balak na nagtatago. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng Double Phoenix Arrayso Soothing Show. Sa ilalim ng malaking entablado sa gitna ng formation, napakaraming tao ang nagkakatipon. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan si Chu Yochen. Nakatayo sa entablado at niningitian ako ng napakatamis. Hui. Ngayong araw, magtutulungan tayong dalawa. Siguradong mapapanganga natin silang lahat. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ang kayabangan at masamang balak sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Para sa akin, ay mukhang nakakatawa at katawa-tawa lang. Dahan-dahan akong tumango, habang hinahawakan ang aming ancestral zither. CJ, sundin natin ang gusto mo, Kuya Yochen. Sa gasgas mong diskarte, kabisadong-kabisado ko na yan. Tingnan na lang natin kung sino ang tatawa sa huli. Pero pagkahawak ko pa lang sa mga kwerdas ng instrumento, naramdaman ko ang malamig at madulas na teksture nito. Kasabay ng isang mabahong amoy, lason ito na nagpapahina ng enerhiya. Sinadyaring manipisin ang mga kwerdas. At ang pinakamasama pa rito, may nakabalot pang malamig at maitim na enerhiya sa bawat kwerdas. Ang tindi talaga ng taong to. Talagang sinisiguro niyang mapapahamak ako sa lahat ng paraan. Halatang gusto niya talaga akong sirain ng tuluyan. At ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Pero wala akong nagawa kundi ang maglakad paakyat sa entablado. Agad kong binawi ang kamay ko. Nang kalabitin ko ang kwerdas, bigla na lang maisumundot sa daliri ko. Nahiwa ng kwerdas ang daliri ko. Ang sakit talaga. Tumingin ako sa ibaba ng entablado na parang kawawa. Agad namang nagkagulo ang mga manunood. Agad namang lumapit si Chu Yochen. Kunwaring nag-aalala habang inaalalayan ako. Hui, huwag kang magpanik. Ayos lang yan. Kasalanan ko, napakawalang silbi ko. Hindi ko man lang chinek ang alpha mo bago ka sumalang. Bumaba muna tayo. Habang nagpapatangay ako sa pagkakahawak niya, at nagkukunwaring mahina para bumaba ng entablado, biglang may narinig kaming napakagandang boses. Nasira ba ang alpha ng panganay na dalaga ng pamilyang Shen?
Hindi ko na malaya na umakyat na pala ng entablado si King Lanfeng habang may dalang kahoy na pipa. Sakto, may dala akong redwood pipa rito. Ako mismo ang gumawa nito. Kung hindi mo mamasamain, Miss Shen, bakit hindi mo ito subukan? Tumingala ako at tumingin sa kanya, habang inaabot niya ang instrumento. Lihim na tinapik ng mahahaba niyang daliri ang dulo nito ng 3 beses. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong tinignan ang nakatagong bahagi ng pipa. Doon ko nakita ang mga ukit na kasing nipis ng buhok, na bumubuo sa spell ng paborito kong kanta. Ito ang kanta mula sa Double Phoenix Requiem, na pinakamabisa sa pagpapasabog ng masamang enerhiya at pagpapakalma ng isip. Kinuha ko ang pipa. Nang hawakan ko ang mainit-init na kahoy, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang malakas at dalisay na enerhiya mula sa aking mga daliri, na nagbigay ng init sa buong katawan ko. Agad nitong pinalayas ang malamig at masamang enerhiya na gustong sumira sa akin. Maraming salamat, Ginoo. Hawak ang napakagandang redwood pipa na ito. Muli akong tumayo sa gitna ng entablado. Nang simulan kong kalabitin ang mga kwerdas. Ang unang tunog ay parang agos ng malinaw na batis. Hindi lang ito basta musika, dahil may kasama itong sinaunang kapangyarihan, na sumasabay sa lakas ng mahiwagang instrumento. Unti-unti, tila may nakitang ilusyon ang mga manunood. Isang nagniningning na anino ng phoenix, ang sumasayaw sa himpapawid kasabay ng tugtugin. Rinig na rinig din ang huni ng mga ibon sa paligid. Dahil dito, tuluyang naglaho ang natitirang masamang enerhiya sa hangin. Pagkatapos ng aking pagtugtog, natahimik ang buong paligid. Bago biglang sumabog ang napakalakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Sigurado na ang unang pwesto para sa akin. Pagkababa ko ng entablado, salubong na salubong ang kilay at sobrang sama ng tingin ni Chu Yucheng. Pero biglang naglabas si Xi Lanfeng ng isang recording stone. Nang gamitan niya ito ng kapangyarihan, isang malinaw na video ang lumabas sa ere. Kuha ito noong hating gabi bago ang paligsahan, kung saan patagong pumasok si Liu Susu sa silid tugtugan ng pamilya Shen. Kitang-kita ang ginawa niyang pagsira sa alpa ko. Namutla agad si Liu Susu nang makita ito. Halos manghina ang buong katawan niya. Inihagis naman ni Xi Lanfeng ang recording stone sa mismong paanan ni Chu Yucheng. Miss Liu, isang araw bago ang paligsahan, pumasok ka ng patago sa silid ni Miss Shen. Pinakialaman mo ang mga kwerdas ng alpa niya. Nilagyan ng lason at binalot ng masamang enerhiya. Ang kalokohang ito. Gusto mo bang pag-usapan natin kasama ang pinuno ng sekta niyo? Hindi totoo yan, Master Xi. Hindi ko yan ginawa. Umiiyak na sumigaw si Liu Susu habang umaagos ang kanyang mga luha. Si Brother Yucheng ang nag-utos sa akin. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Galit na galit si Chu Yucheng at halos magdilim ang paningin. Bigla niyang itinulak si Liu Susu. Liu Susu, anong pinagsasabi mong kalokohan? Kailan kita inutusan na gawin yan? Sadyang masama lang talaga ang ugali mo. At ngayon, gusto mo pa akong isama sa dumi mo. Sa sobrang takot sa sigaw nito, nanghina ang mga tuhod ni Liu Susu. At napaupo na lang sa sahig. Wala na akong pakialam sa away ng 2 aso't pusa na ito. Kaya bitbit ang redwood pipa. Naglakad ako papunta sa isang tahimik na sulok. Doon ay nakita ko si Xi Lanfeng na nakasandal sa isang poste, habang may pinaglalaro ang gupit-gupit na papel. Ang papel na hugis tao ay naka-horse stance. Kahit simple lang ito, parang pamilyar sa akin ang itsura nito. Bigla akong kinabahan. Tumingin siya sa akin, at may sumilay na tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi lang dahil alam kong may gusto sa'yo si Chu Yucheng, kundi alam ko rin na nag-ensayo si Miss Shen sa likod bahay tuwing hating gabi. At grabe, ang bibigat ng mga suntok mo. Natigilan ako bigla. Kaya pala, matagal na pala akong bistado ng lalaking to. Kaya naman pala hirap na hirap akong magpanggap na mahina sa umaga. Ang hirap kayang magkunwari. Yung mga seryosong pag-ensayo ko pala tuwing hating gabi. Ginagawa lang niyang pampalipas oras bago matulog. Tinitigan niya ang mukha kong tulala. At lalo pa siyang napangiti. Ang mga suntok ni Miss Shen, mas kapana-panabig pa kaysa sa pangit mong kanta. Napayuko na lang ako, habang tinitingnan ang magaspang na papel na may guhit ng taong nag-ensayo sa palad ko. Banal na kanta kaya yun ang tribo ng Phoenix. Kanta mo ang pangit, no? Pero gaano nga kaya karami ang alam niya? 2 araw pa lang ang lumilipas nang maging tahimik ang lahat. Nang sa tindahan ng ukitang kahoy ni Mang Chen, para sa gaganaping 3 Realms Carving Competition, ay biglang naubusan ng pambihirang kahoy ng gutong. Kaya kailangan pumunta ni Xi Lanfeng sa Tianmu Mountain para kumuha ng kahoy. Dapat sana ay wala akong pakialam dito. Pero nabalitaan ko na may mga miyembro ng Dark Cult na nagtitipon sa bundok kamakailan. At sa gwapong mukha ni Xi Lanfeng, na napakaputi at napakakinis. Baka kidnapin lang siya at gawing asawa ng mga bandido roon. Isa pa, ang dekalidad na kahoy ng gutong ay sakto para mapalitan ang lumang kahoy ng alpa ng tatay ko. Para maging maayos ulit ito. Kaya naman, kinulit ko si nanay ng halos kalahating araw. Sinabi kong gusto kong pumunta sa Jingxin Temple sa bundok para sa mga nakatatanda. Para mag-alay ng insenso at magdasal. Nag-aalalang sumagot si nanay.
Mahirap ang daan sa bundok, lalo na sa mahina mong katawan. Nariyan naman sina Young Master Yochen at Young Master Xi para samahan ako. Kaya walang dapat ipag-alala. Anyway, ang totoo, ang inaalala ko talaga ay baka hindi sapat ang mga masasamang loob para bugbugin ko. Kaya natural lang na sumama rin si Chu Yochen. Nagkukunwari pa siyang poprotektahan ako. At si Liu Susu naman, daig pa ang may Best Actress Award sa pag-arte. Kesyo lumaki raw siya sa bundok, kaya kabisado niya ang daan. At pwede niyang gabayan si Young Master Xi. Pero maya-maya, biglang hindi na raw niya kaya ang sarili niya. Kaya humawak pa sa manggas ni Chu Yochen habang nagpapakita ng takot. Tiningnan lang siya ng malamig ni Xi Lanfeng. Na tila ba may talim ang mga mata nito. Pero hindi pa rin sumuko si Liu Susu. Pangako, hindi ako gagawa ng gulo. Susunod lang ako sa inyo. Huwag na. Maraming halimaw sa bundok. At sa masiselang tulad ni Liu. Mas mabuting manatili na lang siya sa bayan. Agad namang sumingit si Chu Yochen para ayusin ang sitwasyon. Sumama ka na lang sa akin, Susu. Hui, kapag nadulas ka o nahirapan, sabihin mo lang para makapagpahinga tayo. At doon na nga nabuo ang grupo namin. Sa buong biyahe, kung hindi natatalisod si Liu Susu, nagkukunwari naman siyang nahihilo. Kung hindi siya nagpapakarga kay Chu Yochen, gusto naman niyang magpabuhat kay Xi Lanfeng. At paminsan-minsan, pinaparinggan pa niya ako na mahina raw ang katawan ko. At panggulo lang daw ako sa bundok. Habang nakaupo si Liu Susu. Sa karwaheng ipinahanda ni Chu Yochen, patuloy niya akong pinaparinggan. Chen, mahirap ang daan dito sa bundok. Kung hindi mo na kayang mga bayo, bakit hindi na lang? Hayaan mo si Xiao Tao na isakay ka sa kabayo niya. Muntik ko nang hindi mapigilan ang sarili ko. Kapag nagsalita ka pa ng isa, itataas ko yung karwahe mo. At ihagis ko pababa ng bundok na parang bola. Nangunguna naman si Xi Lanfeng sa pangangabayo. At paminsan-minsan ay lilingon siya sa amin. Titingin siya sa direksyon ko. At laging nahuhuli ang ginagawa ko. Pagpapanggap na mahina. Pagkatapos ay bahagya siyang ingiti ng palihim. Na talagang nakakairita para sa akin. Siyempre, napansin din iyon ni Liu Susu. Kaya nanlilisik ang mga mata niya sa selos. Palihim niyang binasag ang isang jade pendant na dala niya. Nagkunwari na lang akong walang nakita. Sa wakas, tinawag na rin niya ang mga kampo ng kadiliman. Ito ang sakto. Oras na para pagbayarin sila sa lahat ng atraso nila sa akin. Sabay-sabay nating alamin ang susunod na nangyari. Nakarating ang grupo sa isang makipot na bangin na hugis bote. Matatarik ang mga bangin sa paligid. At sobrang dilim ng kagubatan na tila may nagbabadyang panganib. Biglang itinaas ng nangungunang si Xi Lanfeng ang kanyang kamay. Hudyat para huminto ang lahat. May kakaibang amoy ng dugo na humahalo sa hangin. Sumasabay sa bango ng mga bulaklak sa paligid. Mag-ingat kayo. Babala ni Xi Lanfeng. At tama nga siya, dahil biglang may lumabas mula sa kagubatan. Mahigit 20 bandido ang sumulpot, na maihawak ng mga kakaibang talim. Ang pinuno nila ay isang bulag na dambuhala. Dahil sa takot na magwala ang mga kabayo, nagmamadaling bumaba ang mga kababaihan. At agad na humanap ng mapagtataguan. Si Liu Susu naman, halatang natatakot, na nagmamadaling lumabas ng kanyang karwahe. Akin ang bundok na to. Iwan niyo rito ang lahat ng kayamanan at mahiwagang halaman. Walang aalis ng may dala. Igapos ang mga lalaki. At ang mga babae naman. Lalo na ang mahinang babaeng yan na may apelyidong Shen. Pati na rin ang gwapong ginoong yan na daig pa ang Diyos sa kakisigan. Dalhin niyo silang lahat sa lungga ko. Para magpakasaya kami. Agad na humarang si Chu Yochen sa harap ni Liu Susu. Umalis kayo. Nandito ang makapangyarihang sekta ng Jinghong. Kaya kung ako sa inyo, tatakbo na ako. Sumigaw din si Liu Susu para magkunwaring natatakot. Habang nagtatago sa likod ni Chu Yochen. Pero palihim siyang nakipagpalitan ng tingin sa bulag na pinuno. Bago mabilis na umiwas. Samantala, bumaba na rin si Xi Lanfeng sa kanyang kabayo. Ang hawak niyang simpleng kahoy na kutsilyo ay biglang nagliwanag ng mahiwagang enerhiya at nagbagong anyo bilang isang matalim na espada. Kusa siyang humakbang pabalik para protektahan ako sa kanyang likuran. Kung gusto niyo silang kunin, dadaan muna kayo sa espada ko. Habang inaalalayan ako ni Xiao Tao, nag-iisip ako kung paano makakahanap ng tiempo para makasali sa gulo ng hindi napapansin. Pero ang pinakamalapit na bandido ay nakita akong mukhang mahina at madaling biktimahin. Kaya itinaas niya ang kanyang talim at sumugod sa akin. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Mahigit kong niyakap ang dala kong pork floss. Hindi ako tinamaan ng dulo ng kanyang talim. Pero sa kasamaang palad, nasira nito ang lalagyan ng aking mahiwagang pagkain. Ang malutong, mabango, at may sesame seeds na pork floss ay parang mga bulaklak na sumabog at nagkalat sa lupa. Agad na nangamoy ang masarap na karne at ang bango ng mahiwagang halaman. Nakumalat sa buong paligid. Nakatitig lang ang mga mata ko sa lupa. Tinitingnan ang paborito kong pagkain na napuno na ng dumi. Kahit sino pa ang magtimpi. Ako, hinding-hindi ko to palalampasin. Siraing ang pagkain ko, sobra na to. Hindi na ako magpapanggap na mahina.
Tinulak ko si Xiao Tao sa likod ng isang malaking bato. Para hindi siya madamay, mabilis akong humakbang gamit ang 7-star steps. At kumuha ng buwelo gamit ang dragon stance. Sa isang iglap, parang multo akong naglaho. At biglang sumulpot sa harap ng bandidong sumira sa pagkain ko. Lakas ng loob mong sirain ang pork floss ko. Mamatay ka na. Halatang hindi inaasahan ng bandido na ang isang mukhang mahinang babae ay magiging ganito kabilis at katapang. Ihinanda ko ang aking kanang kamao, na tila ba may natutulog na dragon na nagising. At pinakawalan ang lakas ng aking heavenly fist. Binalot ng nagbabagang ginto at pulang enerhiya ang aking kamao. At sa isang malakas na suntok, direkta kong tinamaan ang kanyang madilim na pananggalang. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas. At kasabay ng pagliyab ng banal na apoy, tumalsik ang bandido at bumangga sa matarik na bangin. Bago dahan-dahang bumagsak na walang malay. Napahinto sa pakikipaglaban si Xi Lanfeng at Chu Yuchen. At gulat na napatingin sa akin. Pero hindi pa ako tapos. Gamit ang 9 Palaces footwork, mabilis akong gumalaw na parang hangin. At nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Bawat suntok ko ay may kasamang matinding puwersa. Sinubukan ng isa pang bandido na harangan ako gamit ang kanyang talim. Pero maging siya at ang kanyang sandata ay tumalsik sa lakas ng suntok ko. May isa namang sumubok na umatake mula sa likod ko. Pero nang hindi man lang lumilingon, ay sinalubong ko siya ng isang malakas na siko. At sa loob lang ng ilang segundo, tumba silang lahat. Wala pang 10 segundo. Tumba na agad ang unang 7 o 8 kalaban na sumugod. Ang mga natira naman, natulala na lang sa gulat nang makita ang lakas ko. Hindi na sila makagalaw sa takot. Kaya naman, kumuha ako mula sa kalapit na puno ng isang malaking sanga at itinutok ito sa kanila. Gusto niyo pa bang lumaban? Tanong ko. Nang hina agad ang tuhod ng pinuno nilang bulag ang isang mata. At agad na lumuhod sa harap ko. Sunod-sunod ang naging pagyuko niya habang nagmamakaawa. Dakilang bayani. Patawarin niyo po kami, maawa po kayo. Hindi po namin alam na kayo pala yan, nagkamali po kami. Hindi na po maulit. Natauhan din ang mga kasamahan niyang bandido. At sabay-sabay na lumuhod sa lupa. Pagkatapos nyon, doon ko lang napagtanto ang ginawa ko. Lagot na. Dahan-dahan kong nilingon ang ulo ko. At nakita ko si Xi Lanfeng na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang hawak niyang espada ay bumalik na sa pagiging maliit na kutsilyo. At wala na ang gulat sa mukha niya. Sa halip, pinalitan ito ng isang nakakalokong ngiti. Na tila ba nanonood lang siya ng palabas. Biglang nagblangko ang utak ko. Agad kong itinaas ang kamay ko para hawakan ang dibdib ko. At nagkunwaring mahina at takot. Pero, lumapit na sa akin si Xi Lanfeng. Inabot niya ang buhok ko. At tinanggal ang tuyong dahon na sumabit doon. Miss Shen, ang lakas mo kapag nagmamadali ka. Mas matindi pa kaysa sa yaong Master Chu ng Jinhong Sect. Ako, Gusto ko na lang manahimik. Sana hindi na lang ako nagsalita. Napakasama talaga ng ugali ng Xi Lanfeng na to. Sira na ang imahe ko bilang pinakamahinhin na babae sa Jiangnan. Tumingin ako sa paligid. At mukhang huli na ang lahat. Ang mga bandidong nagtangkang tumakas kanina ay kinaladkad na pabalik ni Xi Lanfeng. Galit na tinuro ng pinuno ng mga bandido. Si Liu Susu na nagtatago sa likod. siya. Siya ang nagbigay sa amin ng 50 high-grade spiritual stones bilang down payment. Inutusan niya kaming mag-abang sa paanan ng bundok. At kapag sinira namin ang spiritual bone ni Miss Shen, bibigyan niya pa kami ng isa pang 50. Sinabi rin niyang dukutin namin ang gwapong lalaking yan. May hawak kaming talisman na ginamit niya sa pagpapadala ng mensahe bilang ebidensya. Hindi rin matatanggihan ang enerhiya sa mga bato. Dahil may marka ito ng pamilya Liu. Namutla sa galit si Chu Yuchen nang marinig ito. Susu! Totoo ba ang sinasabi niya? Nakipagsabuatan ka ba talaga sa mga bandido? Para lang saktan si Hui. Ang maayos na makeup ni Liu Susu ay tuluyang nasira dahil sa kanyang mga luha. Umiiyak siyang umiling. Hindi totoo yan, Yuchen. Tumingin siya sa akin. At Hui, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa iyon sa'yo. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Habang inaalalayan ako ni Xiao Tao. Mahinang sumagot ako. Susu! Gusto ko sanang maniwala sa'yo. Pero hawak nila ang talisman na may marka mo. Nagkunwari akong malungkot at naguguluhan. Pero ang totoo, tuwang-tuwa ako sa loob ko. Habang nakatayo sa tabi, dahan-dahang naglabas si Xi Lanfeng ng isang projection stone mula sa kanyang manggas. Lumitaw ang isang malinaw na imahe na nagpapakita ng pakikipagkita ni Liu Susu sa mga bandido. Miss Liu, may marka pa ng enerhiya mo rito. Itatanggi mo pa ba ito? 3 araw bago tayo pumasok sa bundok. Palagi kang pumupunta sa tsaan sa labas ng bayan para makipagkita sa kanila. Matagal ko nang alam na may koneksyon ka sa mga rebeldeng ito. At isinama ka lang namin dito para mahuli ka sa mismong akto.
Nang makita ni Liu Susu ang mga ebidensya, parang gumuho ang mundo niya sa takot. Dahil sa malinaw na ebidensya, tuluyang nawala ang tiwala ni Chu Yuchen sa kanya. Galit niyang itinulak si Liu Susu. Liu Susu, napakabulag ko para pagkatiwalaan ka. Sana hindi na lang kita isinama. Napakasama ng ugali mo. Nakipagsabuatan ka pa sa mga bandido para ipahamak ang sarili mong kasamahan. At nagtangka ka pang gawa ng masama si Young Master Xi. Simula sa araw na to, huwag mo na akong tatawagin Kuya Yuchen. Walang puwang sa Jinhong Sect ang isang basurang tulad mo. Agad namang lumapit ang 2 tauhan ng pamilya Chu. Ikinulong muna nila ito sa isang madilim na silid, bago tuluyang ibalik sa Shuangfeng Town, para litisin sa bulwagan ng hustisya ng sekta. Masusunod, Young Master, nang dumaan siya sa tabi ko, halos magitngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang talim ng tingin niya, na tila ba gusto niya akong tagtarin ng saksak. Pero wala akong pakialam. Sa totoo lang, pagkatapos na nangyaring ito, hindi ko na kailangan pang magpanggap sa harap ni Xi Lanfeng. Tutal, sira na rin naman ang imahe ko sa kanya. Kaya wala nang silbi kung susubukan ko pang ayusin ito. Sa biyahe namin pabalik ng Shuangfeng Town, unti-unti nang dumidilim ang paligid. Maliwanag ang mga ilaw sa likod bahay ng mansyon. Habang sinasamahan ako ni Xi Lanfeng na mag-ensayo ng martial arts. Habang pinapanood niya ang mga galaw ko, bigla siyang lumapit at hinawakan ang aking bewang. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa manipis kong damit. Kapag nagpapakawala ka ng suntok, dapat mas may puwersa ang bewang at tiyan mo. Gamitin mo ang buong lakas ng katawan mo sa bawat suntok. Dapat sumasabay ang buong katawan mo sa kamao mo. At ang mga hakbang mo sa Dragon Steps, dapat mas matatag pa. Para maging perpekto, ibinaba ko ang aking mga kamay. At tumingala sa kanya, habang biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Marunong ka pala ng martial arts. Ibig sabihin, ang pagiging lampa mo araw-araw ay pagpapanggap lang din. Napangiti naman si Xi Lanfeng. Sabay abot sa akin ng isang bote ng tubig. Konti lang. Hindi hamak na mas magaling ang ating dakilang babaeng bayani. Uminit ang mukha ko sa hiya. Kaya pabiro ko siyang sinipa. Huwag mo nga akong asarin. Sa tingin ng iba, ako kaya ang prim and proper na dalaga. Sige na nga. Hindi na kita asarin. Tumango siya habang mas lumalawak ang ngiti sa kanyang labi. Nang mga sumunod na gabi, magdamag kaming gumagawa ng mga magic tools. Kapag sumapit na ang hating gabi, at nagugutom na ang mga tiyan namin, patago kaming lumalabas para kumain ng muton noodles. Umuusok pa ang mainit na sabaw, at ang maninipis na hiwa ng karne, ay napakalambot kapag isinausaw sa sabaw. Sobrang sarap at lambot nito sa bibig. Ibinibigay sa akin ni Xi Lanfeng ang lahat ng karne sa mangkok niya. Habang sabaw lang ang iniinom niya, kumain ka pa ng marami. Marami pa tayong gagawin. Ang daldal mo naman, sabi ko habang patuloy sa pagkain. Pero ang totoo, kinikilig at natutuwa ang puso ko. Bago kami umalis, sa wakas ay natapos na rin ang mga mahiwagang estatwa ng leon na magtatanggol sa bayan. Nang sa wakas ay maguhitan ang mga mata nito. Tila nabuhay ang mga kahoy na leon. Handa na ang lahat, at oras na para ipakita sa kanila ang kakayahan natin. Nagsimula na ang ingranding pagdiriwang ng Dragon Lion Dance sa iba't ibang lugar. Punong-puno ng tao ang paligid. Ang venue ay napuno ng mga tao at walang kaparis ang saya. Nagsuot si Xi Lanfeng ng isang astig na itim na damit, na talagang nagpagwapo sa kanya. Napapatingin sa kanya ang lahat ng mga kababaihan. Pinamunuan niya ang grupo, kasama ang mga pinakamagagaling na kabataan ng bayan. Pinamunuan din ni Chu Yuchen ang grupo ng Jinhong Sect, at nagkataong nakatapat sila sa amin. Ang talim ng tingin niya. Napaminsan-minsang nakatitig sa aming dalawa ni Xi Lanfeng, lalo na nang hindi ko napansin ang daan, at muntik na akong madulas. Mabilis naman akong nasalo at inalalayan ni Xi Lanfeng. Napangisi ako sa aking isipan. Mukhang naiinip na siya, at malapit nang magwala ang asong ulol na ito. Gaya ng inaasahan, isang hindi kilalang tauhan sa tabi niya. Ang patagong sumingit sa karamihan. Sa di kalayuan, may isang figurang nakatalukbong ng belo, na may napakapayat na pangangatawan. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang pag-activate ng restriction formation ng pamilya Chu. Mukhang nagmamadali na siya, at sa wakas ay gagawa na ng maling hakbang ang asong ulol na to. At totoo nga, doon ko napatunayan ang kanilang masamang balak. Pero kahit anong pigil, mukhang naghahanap talaga ng sariling kamatayan ang taong to. Tumingin ako sa unahan, kung saan nakatayo ang mga kahoy na poste para sa Dragon Dance. Gawa ang mga ito sa pinakamatibay na ironwood, at may taas na halos 10 metro. Ayon sa patakaran ng festival, kailangang magpakita ng mga mapanganib na stunts sa ibabaw nito. Dahil ang tatay ko ang namahala sa pag-setup nito bilang representative ng bayan. At siya rin ang nagplano ng layout ng mga poste. Alam na alam ko kung paano binuo ang mga ito. Pati na rin kung aling bahagi ang pinakamatibay. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa matalas kong pakiramdam mula sa dugo ng Phoenix, napansin kong may kakaibang itim na enerhiya sa paligid nito.
Palihim kong ginamit ang aking Divine Fire Energy para suriin ito. At hindi nga ako nagkamali. Sadyang pinanipis ang dugtungan ng mga poste. Sobrang rupok nito na konting hawak lang ay bibigay na. At ang mas malala pa, may nakatagong pagsabog na magic array sa loob ng kahoy. Kapag may tumapak dito ng mabigat, o kaya'y paulit-ulit na tinapakan, bigla na lang itong sasabog. Napakasaama talaga ng balak nila. Gusto nilang mapahamak si Xi Lanfeng at masira ang kanyang cultivation base sa harap ng maraming tao. Sa sobrang galit ko, uminit talaga ang ulo ko. Pero kung ibubunyag ko ito ngayon, hindi pwede. Dahil ang mga tauhan ni Chunyu Chen ay umaaligid na sa paligid. Kapag nagpakita ako ng kakaibang kilos, tiyak na gagawa sila ng gulo. At mas lalo lang masisira ang plano namin. Amo, anong gagawin natin? Tanong ni Xiao Tao na pawis na sa kaba. Huwag kang magpanik, bulong ko habang humihinga ng malalim. Para pakalmahin ang sarili ko. Mabilis na gumana ang utak ko para mag-isip ng paraan. Sakto namang, sumigaw ang announcer sa buong arena. Dumating na ang tamang oras. Inaanyayahan na ang mga Dragon Dance performers na umakyat sa mga poste. Tumingin sa akin si Xi Lanfeng, at bahagya akong umiling sa kanya. Pagkatapos ay sinulyapan ko ang mahabang poste para bigyan siya ng babala. Naintindihan naman niya agad ang ibig kong sabihin. At bahagyang tumango. Alam kong nakuha niya ang mensahe ko. Sa kabilang banda, nagpadala rin si Chunyu Chen ng kanyang mga tauhan. Ang mayayabang na Fire Masters. Sabay na umakyat ang magkabilang panig para magpaligsahan. At bago pa man maitapak ni Xi Lanfeng ang kanyang paa, sa sabotahadong bahagi ng Ironwood, gumawa na ako ng eksena. Kunwari akong natapilok at sumubsob pasulong. Dahilan para mabangga ko ang mismong poste. Mag-ingat kayo, Miss Shen. Sigaw ng mga nakakakita sa paligid. Kasunod nito ang isang malakas at nakakatakot na tunog ng pagkabali. Ang posting sadyang pinanipis ang dugtungan. Ay tuluyang nabali sa gitna. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik ako. At napaupo sa lupa na parang nasaktan. Ang sakit talaga. Aray ang paa ko. Anong nangyari? Nabali ni Miss Shen ang malaking poste. Diyos ko, nasaktan kaya siya. Ang mga tauhan ni Chunyu Chen na handa na sanang manggulo ay napatigil at hindi nakapagsalita dahil sa biglaang pangyayaring ito at napilitang manahimik. Namutla naman sa galit si Chunyu Chen habang si Liu Susu na nasa tabi niya ay napakuyom na lang ng kamao sa inis. Mabilis namang bumabasik si Lanfeng at binitawan ang hawak niyang gamit. Hi! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May nabali ba sa mga buto mo? Habang nakasandal ako sa kanyang dibdib, palihim akong kumindat sa kanya at bumulong. May sumabotahe sa poste. May nakalagay na magic array. At may lamat na ito. Nagbago ang tingin ni Xi Lanfeng. Naintindihan niya agad ang sitwasyon. Tumingin siya ng matalim sa mga hurado at kay matandang Chen na namamahala sa lugar na ito. Mga kasama, Tignan niyo ang posting ito. binitiwan niya muna ako. At mabilis na lumapit sa nabaling kahoy. Itinaas niya ang nabaling bahagi para makita ng lahat. Masyadong pantay ang pagkakabali nito. May sumadya talagang gumamit ng kutsilyo para manipisin ang kahoy ng maaga. At sa loob mismo ng mga poste, may nakatanim pang mga mapanganib na pampasabog na karayom. Biglang nagliwanag ang loob ng poste. At bumangon ang isang nakakapanghilakbot at masamang enerhiya. At hindi lang pala ito ang nag-isang post na may ganito. Kaya agad na nakiusap si Master Chen sa mga kasamahan niya. Na-check agad ang lahat ng mga poste roon. Agad na kumilos ang matandang karpintero kasama ang kanyang mga tauhan. Para suriin ang bawat isa. Pero habang sinusuri nila ito, lalong namumutla ang mukha ng matanda. Dahil ang lahat ng mga pangunahing poste, ay sinadya talagang sirain at lagyan ng lamat. Halos lahat ng mga ito, ay may nakatagong nakamamatay na karayom sa loob, kapag may tumapak at sumayaw doon. At nagtatatalon sa ibabaw. Siguradong hindi mo gugustuhin isipin ang kahihinatnan nito. Talagang may balak silang pumatay ng tao. Sino walang hiyang hayop ang may gawa nito? Dahil dito, tuluyan ang nagwala ang mga tao sa paligid. Puno sila ng galit, takot, at matatalim na tingin. At lahat ng tinging ito ay nakatutok kay Chunyu Chen at sa kanyang mga kasamahan. Sa totoo lang naman kasi, sino pa ba ang may kakayahang gumawa nito kagabi? Nakabisadong-kabisado ang istruktura ng mga kahoy para sabotahihin ito. Ang may pinakamalaking motibo ay walang iba kundi ang mga naiinggit sa tagumpay ng Shuangfeng Formation. Ang gahaman na Jinghong Sect. Nakatayo lang doon si Chunyu Chen habang binabato ng masasakit na salita ng mga tao. Nangangatal ang labi niya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero napagtanto niyang lahat ng ebidensya ay nakaturo na sa kanya. Kahit anong palusot niya ngayon, wala nang maniniwala sa kanya. Nakakatawa talaga ang dalawang to. Halatang halata na magkakampi ang dalawang salot na ito. Dati pa lang, nag-acting na sila na parang nag-aaway at nagpaparusahan. Para lang pagtakpan ang mga kalokohan nila. Samantala, nagtatago lang si Liu Susu sa di kalayuan.
at dahan-dahang hinahawakan ang gamit niya para makatakas. Sumandal naman ako kay Xi Nanfeng at bumulong sa kanya ng mahina. Nakuha naman agad ni Xi Nanfeng ang ibig kong sabihin. Dahil nandito na sila. Huwag na silang umasang makakatakas pa. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Ang mga tauhan ni Meng Hui na kanina pa mukhang nagpapahinga sa paligid ay biglang kumilos ng sabay-sabay. Mabilis nilang hinugot ang kanilang mga espada at parang isang bakal na pader na pinalibutan ang dalawang salot na ito sa gitna. Nang makita ni Liu Susu na wala na siyang kawalan, naglakas loob na lang siyang gumawa ng eksena. Umiiyak siyang sumugod sa gilid ng entablado at sumigaw. Siya ang may gawa nito. Si Sister Hui ang sumira sa mga posting iyan. Alam niyang may sira ang mga poste. Pero hindi niya agad sinabi sa atin. Siya talaga ang may kasalanan. Gusto niyang sirain si Brother Yocheng at si Young Master Xi. May hawak akong ebidensya na nakikipagkonsabahan siya sa mga masasamang loob. Para mapaniwala ang lahat, bigla siyang may dinukot sa kanyang bulsa. Isang papel na may bahid pa ng dugo. At itinaas ito ng mataas. Nang marinig ito ng mga tao, nagsimula na naman silang magbulungan at magduda. Para namang nakakita ng salbabida si Chu Yocheng sa sitwasyong ito. Biglang kuminang ang mga mata niya, at agad na sumang-ayon habang tumatango. Tama siya. Siguradong napakasama talaga ng ugali ni Shen Hui. Hindi niya matanggap na maging maayos kami ni Susu, at magtagumpay ang aming Jinghong sect. Halos matawa na lang ako sa kapal ng mukha nila. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Kahit na huling sandali na nila, ako pa rin ang gusto nilang gawing panakip butas. Hinawakan naman ni Xi Nanfeng ang braso ko, at bahagyang pinisil ito, para iparamdam sa akin na huwag akong mag-alala. Habang ang isa niyang kamay ay nasa likod, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay. Isang kumikinang na recording stone. Napatitig ako sa gulat. Ang pambihirang recording stone na ito. Bakit parang ordinaryong bato lang sa kanya? Na kung saan-saan lang niya kinukuha. Miss Liu, huwag ka munang magmadaling manisin ng iba. Pakinggan muna natin ang nakarecord dito. Para malaman natin kung kanino talaga ang boses na ito. Isang malakas na enerhiya ang biglang kumalat. At agad na umalinggaw sa paligid. Ang kanilang naging pag-uusap kanina. Malinaw na lumabas ang katotohanan. Kuya Yochen, kapag bumaba na sa pwesto ang tatay ni Xi, isisi natin ang lahat kay Shen Hui. Pagkatapos nun, ang wood carving shop ng pamilya Shen. At ang soul suppressing book ay mapapasa atin na. Kapag nakuha na natin ang Phoenix Jade, at nasira ang barrier, papatayin natin si Shen Hui at si Xi Lanfang ng walang bakas. Para walang maging problema. CJ, gagawin natin ang lahat ng sinabi mo. Kapag nagtagumpay tayo, pakakasalan kita. Halos malaglag naman ang panga ng mga nanonood. Sa sobrang gulat sa kanilang narinig. Diyos ko, plano pala nilang pumatay para lang makuha ang kayamanan. Ang tindi ng mga plano nila. Sobrang sama ng ugali ng babaeng to. At itong si Chu, hindi rin pala matino. Umaasa lang sa babae, pero nagagawa pang pumatay ng tao. Namutla naman si Chu Yochen na parang papel. At nagsimula nang magsilabasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Na halos tumulo na sa kanyang mukha. Agad niyang itinulak palayo si Liu Susong. Siya. Plano lahat to ni Liu Susong. Tinanakot niya lang ako. Wala akong kaalam-alam sa mga binabalak niya. Wala akong kinalaman sa kanya. Ang bilis ng pagbaliktad niya. Pang best actor ang acting. Tulalang napatingin si Liu Susong. Kay Chu Yochen. Chu Yochen. Anong pinagsasabi mo? Magkasama nating pinagplanuhan to. Tapos ngayon, isisi mo lahat sa akin. Habang yakap ako ni Xi Lanfang, sinabi ko, Young Master Chu at Miss Liu, huwag na kayong mag-away. Kumpleto ang ebidensya. Walang makakataka sa inyo. Sumenyas ako, at agad na lumapit si Xiao Tao dala ang isang tray. Doon ay may ilang piraso ng balat ng kahoy at isang hibla ng sinulid. Ang bawat malaining poste ng kahoy ay may espesyal na marka ng phoenix ng pamilya namin. At sa kahoy na ginalaw nyo, malinaw na may naiwang mga piraso ng kahoy mula sa mga kalaban. Pati na rin ang sinulid na ginamit ni Liu Susong sa kanyang sachet. Hindi na rin nakatiis ang referee at umamin na. Aamin na ako. Sasabihin ko na ang lahat. Binigyan ako ni Liu Susong ng 500 top-grade spirit stones. Para pagbintangan si Miss Shen. At sinabihan din niya akong magkunwaring walang nakikita habang naglalaban ang lahat. At magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Natulala na lang si Liu Susong sa narinig. Puno naman ng pandidiri ang tingin ni Chu Yochen sa kanya. Agad itong lumayo. At sumigaw sa mga paparating na disipulo ng Jinghong sect. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Igapos niyo ang baliw na babaeng yan na nakipagsabuatan sa kaaway para saktan ang sarili nating kasamahan. Sinisira niya ang reputasyon ng sekta natin. Ikulong niyo siya agad sa piitan. At parusahan gamit ang pinakamalupit na batas natin. Pagkatapos ay humarap siya sa mga matatanda sa referee bench at yumuko ng malalim.
Kasalanan po itong lahat ni Liu Susong. Walang kinalaman dito ang karamihan sa mga disipulo ng Jinhong sect. At lalong walang kinalaman ang tatay ko. Nagkulang po ako sa paggabay sa kanya. At nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Halatang gusto niyang isakripisyo si Liu Susong para iligtas ang sarili niya. Habang marahas na ginagapos ng mga disipulo ang mga kamay ni Liu Susong, sumigaw ito. Chuyo Chen. Dapat kang mamatay, nararapat lang sa iyo ang mapahamak. Parurusahan kayong lahat ng langit. Pero wala nang pumansin pa sa kanya. Para siyang basang sisiw, na kinalagad palabas ng maingay na arena. Si Chuyo Chen naman ay dinala rin ng mga elder ng Jinhong sect. Matapos malinis ang lugar, malalim na ang gabi. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, na maihalong panunukso at paghanga. Bigla akong binuhat ni si Ilan Fang sa kanyang likod. Ano? Kaya ko naman maglakad. Bulong ko habang nakasandal sa malapad niyang likod. At mahinang nagreklamo. Huwag kang malikot. Sabi niya habang may emosyon sa kanyang mga mata. Dito na nagtagpo ang kanilang mga landas. Sige na nga, kaya kampante na lang akong sumandal sa kanya. Habang nilalanghap ang mabangong amoy ng paint tree mula sa kanya. Ipinikit ko ang aking mga mata para makapagpahinga. Kahit medyo pumalpak ang pagpapanggap kong mahina ngayon. At muntik pa akong mabuko. Pero sa naging resulta nito, sulit na sulit pa rin. Pagkarating namin sa villa, dahan-dahan niya akong inihiga sa malambot na kama. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ko. At dahan-dahang itinaas ang lailayan ng palda ko. Gaya ng inaasahan, namamaga na pala ang binti ko. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang isang maliit na porcelain jar. At kumuha ng kaunting malamig na pamahid mula rito. Mainit ang kanyang mga daliri. Habang dahan-dahan at banayad niyang minamasahe ang aking pasa. Matapos ang kaunting kirot, naramdaman ko ang malamig na ginhawa. Ang mahahaba niyang pilikmata ay nagbibigay ng anino sa kanyang mga mata. At baka sa kanyang mukha ang seryoso at mapagmahal na pag-aalaga. Napakatahimik ng silid at ang tanging naririnig ko na lang ay ang paghinga naming dalawa. Maingat niya itong hinahaplos. At tinulungan na naman niya ako. Maya-maya. Tumingala siya sa akin. At tumitig gamit ang mga matang tila naglalaman ng mga bituin at karagatan. Dapat pala mas maaga kitang pinasalamatan. Habang nakatitig ako sa mukha niyang napakalapit sa akin, biglang nawala sa sarili ang utak ko. Ano kaya kung ialay ko na lang ang sarili ko sa iyo bilang kabayaran? Pagkasabi ko noon, gusto ko nang gupitin ang sarili kong dila. Bakit ko ba kasi sinabi iyon? Masyado kasi akong nagpadala sa emosyon. Natigilan si Lan Feng ng isang segundo, bago biglang napangiti. Pagkatapos, habang gulat na gulat akong nakatingin sa kanya, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. At marahang idinampi ang kanyang mainit na labi sa namamagang tuhod ko. Isang mabilis na halik lang, pero parang may kuryenteng gumapang, mula sa tuhod ko hanggang sa buong katawan ko. Tuluyan akong natulala sa ginawa niya. Sige ba? Ialay mo ang sarili mo sa akin. Sana lang ay tuparin ni Miss Shen ang kanyang sinabi. Napatulala ako sa gulat. Nagbibiro lang naman ako. Bakit bigla siyang pumayag? Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari. Biglang uminit at namula ang buong mukha ko, na parang umakyat lahat ng dugo sa ulo ko. Sigurado akong mukha na akong nilagang hipon sa pula. Ako, nagbibiro lang naman talaga ako. Pero biglang hinawakan ng mainit at malakas niyang kamay ang braso ko. Bahagya siyang humila, at inilagay ang kamay ko sa tapat ng kanyang puso. Kahit may suot siyang damit, ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kita. Napatigas ang buong katawan ko, habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng seryoso, at malalim na emosyon. Mula pa noong unang beses kitang makita sa tindahan ng noodles. Noong hindi mo mabili ang gusto mong noodles. At palihim kang umirap sa inis. Pero pagharap mo, ay nagkunwari ka pang kaawa-awa sa harap ng may-ari. Mula noon, nagustuhan na kita. Parang huminto ang paghinga ko sa narinig ko. Kinaumagahan, ang naging desisyon ng Jinhong sect ay mabilis na kumalat sa buong bayan ng Shuangfeng. Ibinalik si Chuyo Chen sa kanilang bundok, at tinanggalan siya ng titulo bilang panganay na alagad sa harap ng lahat. Nisil din ang 30% ng kanyang cultivation base. At pinarusahan siyang manatili ng 1 taon sa Cliff of Reflection kung saan napakalamig ng hangin. Hindi biro ang parusang ito. Dahil halos sinira na nito ang sansa niyang maging susunod na sect leader. At pagdating naman kay Liu Susu, mas malala pa ang sinapit niya. Dinala siya sa piitan ng alyansa. At dapat sana ay hahatulan ng matinding parusa. Pero sino ang mag-aakala? Nasusugod ang mga tauhan ng Demon Sect para iligtas at itakas siya. Mula noon, wala na sa Jinhong sect ang spoiled na si Junior Sister Liu, kundi isang malupit na demonyo na lang sa ilalim ng Demon Sect. Maagang dumating ang taglamig noong taong iyon, at hinarangan ng makapal na niebe ang mga daan sa bundok. Pumunta si Lan Feng sa isang lugar para kumuha ng mga materyales para sa kanyang negosyo, na isang simpleng transaksyon lang sana. Pero nalaman pala ito agad ni Liu Susu. Nakipagkonsabahan sila sa pinuno ng Dark Sect para maglatag ng patibong.
Kinulong ng 12-dosenang tauhan ng kulto si Xi Lanfeng sa loob ng isang kuweba. Ginamitan pa nila ito ng kunlong formation para saktan siya. Dahilan para maubos ang kanyang dragon magic. Pagkatapos ay itinali siya sa kunlong good. Noong nakarating ang balita kay Xin Er sa pamilyang Shen, kasalukuyan akong nagpaparelax sa kwarto habang kumakain ng masarap na roast duck. Kitang-kita ang katakam-takam na mantika sa hita ng pato. Sobrang lutong ng balat nito, at napakalambot ng laman. Kakakagat ko pa lang ng malaki, at talagang nagmamantika pa ang bibig ko. Nang biglang pumasok si Xiao Tao na tila natataranta. Amo, may mensahe po ang mga kalaban. Kung gusto niyo raw pong mabuhay si Young Master, ibigay niyo raw ang demon-suppressing music score ng pamilyang Shen at ang Phoenix Domain. Dapat ay mag-isa ka lang na pumunta sa kuweba. Kapag nagdala ka ng kasama, papatayin at wawasakin nila agad ang dragon pearl niya. Binitawan ko ang kinakain kong hita ng pato, at ibinalik ito sa plato. Namutla sa takot si Xiao Tao, at biglang lumuhod sa sahig. Naghahanap talaga sila ng kamatayan. Aalis na ako. Tumayo ako. Naglakad papunta sa sulok ng pader, at kinuha ang kahoy na gukin na kadalasang. Ginagamit ko lang panghampas sa mukha ng mga kaaway. Kapag hinayaan ko pa ito, baka tuluyan nang mawala ng hininga si Xi Lanfeng. Kayong mga kampo ng kadiliman. At ikaw, Liu Susu. Ang lakas ng loob ninyong hawakan ang lalaki ko. Ngayong araw, gigibain ko ang bulok ninyong lungga. Mas malala pa sa inaasahan ko ang kalagayan sa loob ng kuweba. May mahigit 10 tauhan ng kulto ang nagbabantay doon. Nakatalisik si Lanfeng sa gitna ng kunlong good. At kitang-kita ang mga sugat niyang patuloy na dumurugo. Wei Ying, Tumakbo ka na. Patibong ito. wag mo na akong intindihin. Umalis ka na rito. Habang nakikita ko siyang sugatan at nahihirapan, biglang nag-apoy sa galit ang mga mata ko. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Walang sinuman ang may karapatang humipo sa lalaki ko. Nakaupo naman ang pinuno ng kulto sa isang batong upuan sa itaas. At habang nakatingin sa akin nakapapasok pa lang, ay humalakhak ito ng malakas. Sino nang mag-akala na may lakas ng loob pala ang panganay na dalaga ng pamilyang Shen na pumunta rito ng mag-isa? Mukhang handa kang ang ibuwis ang buhay mo. Para lang sa lalaking mahal mo. Dala mo ba ang music score? Hindi ko siya pinansin, at naglakad diretsyo kay Xi Lanfeng. Pero hinarangan agad ako ng mga talim ng espada. Sumigaw sa akin si Xi Lanfeng. Hi! Hi! Huwag mo silang pakinggan. May inihanda silang patibong. Umalis ka na rito, bilis. Umiti lang ako sa kanya, at lumambot ang aking tingin. Agad kong ibinaba ang gukin sa lupa, at biglang nag-apoy ang aking mga daliri na nagpalabas ng banal na apoy sa buong paligid, na nagbigay liwanag sa naguguluhang mukha ng mga kalaban. Lumabas si Liu Susu mula sa dilim. Hawak ang isang mailasong patalim. Shen Hui, sa wakas ay dumating ka rin. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Akala ko ba napakalakas mo? Hindi ba't magaling kang umakit ng mga lalaki? Ngayong araw, sisiguraduhin kong dito ka na malalagutan ng hininga. At wawasakin ko ang mapang-akit mong mukha. Ang kapal din ng mukha ng masamang babaeng ito na tawagin akong mapang-akit. Liu Susu, akala ko ba nagtatago ka dahil wala ka ng mukhang maihaharap? Bakit? Dahil ba sumapi ka sa pinuno ng kulto? Ay pakiramdam mo malakas ka na ulit? Kung hindi dahil sa iyo. Hindi ako palalayasin ni Brother Yochen. At hindi rin ako babaliwalain ni Young Master Xu. Galit na sumigaw si Liu Susu. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ngayong araw, pagbabayarin kita ng dugo. Ang ingay mo, bulong ko sabay ngisi. Humakbang ako ng kalahati gamit ang kanang paa ko. At agad na nagbitak-bitak ang mga sementadong sahig sa ilalim ko. Dahil dito, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng pinuno ng kulto. Bigla akong napatayo. Patayin siya. Tigpasin niyo ang babaeng yan. Agad na sumugod ang mahigit 10 lalaking nakaitim. Kumislap ang talim ng kanilang mga espada. Ang bigat ng pressure mula sa kunlong formation ay biglang bumagsak sa ulo ko. Sa tapat ng kunlong pilyar, nanlaki ang mga mata ni Xi Lanfeng sa takot. Pero oras na para lumaban ako. Sa isang malakas na apak ko sa lupa, nagkadurog-durog ang mga semento sa ilalim ng paa ko. Mas mabuti nga ito, para may mapagpraktisan ako ng mga bago kong kakayahan. Kasabay ng malakas na hangin, binalot ako ng naglalagablab na pulang banal na apoy. Sumugod ako diretsyo sa gitna ng kumpol ng mga kaaway. Ang mga lumalapit na espada na natamaan ng apoy ko ay parang yelong natunaw sa tindi ng init. Sa bawat suntok ko, nadudurog ang mga bato sa paligid at nagiging abo ang lahat. Nang matapos ko sila, pinihit ko ang aking mga kamay para mag-unat. Namutla sa takot ang mga natitirang kalaban. Wala na silang pakialam sa misyon nila. Nagsisigaw sila sa takot, habang pilit na inihagis ang kanilang mga espada. Karayom, at iba't ibang sandata. Lahat ng ito ay pinatama nila sa akin.
Biglang napuno ng iba't ibang kulay ang loob ng kuweba. Ang kaso nga lang, hindi naman tumatama ang mga asinta nila. Umiwas ako. Dumulas. Umikot ang balakang. At saka umatake. Nang may sumubok na tumaga sa braso ko. Kahit gasgas ay wala man lang naiwan. Ang mga karayom na tumusok sa likod ko. Parang kinakamot lang ako. Kaya naman, hindi na ako nag-abalang umiwas pa. Gamit ang tibay ng aking katawan. Diretso akong sumugod sa gitna ng labanan. Sobrang lakas ng aking Tongshan punch. Na sinamahan pa ng banal na apoy. Walang tigil ang tunog ng mga kamao kong tumatama sa kanila. Isang suntok, isang bagsak. Isang sipa, tumba ang isang grupo. Sa madilim na kuwebang ito, para akong isang nagwawalang bakal na dinosaur. Sa bawat madaanan ng aking banal na apoy, lahat sila ay bumabagsak at hindi na makatayo. Sa loob lang ng ilang segundo, ang mga natitirang kalaban na may lakas ng loob pa, ay 2 o 3 na lang. Nanginginig silang tumatakbo pabalik sa loob ng kuweba. Ang tingin nila sa akin, ay parang nakakita ng multo. Buwisit na bata. Huwag kang masyadong mayabang. Isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mukhang hindi na nakatiis ang pinuno ng mga kalaban. Puno ng matutulis na buto ang kanyang katawan. Habang bumubuga ng itim na uso, na nag-anyo bilang isang dambuhalang itim na espada. At diretsong tinaga ang ulo ko. Sa tingin mo ba ay ubra sa akin ang ganyang kahinang atake? Para magpakita ka pa rito. Napangisi na lang ako. At sa halip na umiwas, ay sumugod pa ako lalo. Ginamit ko ang aking pinakamabilis at pinakamalakas na atake. Diretso sa kanyang espada. Ko ito isinuntok. Nagbanggaan ang kamao ko at ang kanyang espada. Tumama ang aking banal na apoy sa dibdib ng pinuno. Diretso sa pinakapuso ng kanyang madilim na kapangyarihan. Nagkadurog-durog ang mga proteksyong buto sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata ng pinuno at hindi makapaniwalang napatingin sa ibaba. Nakatitig sa sarili niyang dibdib. Doon sa nasunog na bahagi. Ang dati tumitibok na itim na core, ay tuluyan ng naging abo. Agad siyang bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Sa wakas, sa loob ng kuweba, ay tumahimik na rin ang lahat. Huminga ako ng malalim habang naglalabas ng mainit na singaw. Lumingon ako, at naglakad patungo sa kunlong pilyar. Habang nakatingin sa akin si Nanfeng. Baka sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon. Huwag kang mag-alala, sabi ko habang papalapit sa kanya. Inabot ko ang makapal na kadena para sirain ito. Pero biglang, may isang anino na biglang sumulpot mula sa dilim. Hawak ang isang mailasong patalim. Diretsong isinaksak ito sa puso ko. Hindi ko man lang siya nilingon. Kusa na lang gumalaw ang katawan ko dahil sa reflexes ko. Mabilis akong umiwas. At lumihis ng daan. Sakto lang para ang hawak niyang patalim ay dumaplis lang sa damit ko. Pagkatapos niyon, mabilis kong iniabot ang kaliwang kamay ko para sunggaban siya. At malakas kong hinampas ang likod ng kamay niyang maihawak na kutsilyo. Rinig na rinig ang malutong na tunog ng nabaling buto. Napasigaw sa sakit si Liu Susu. Pero bakas pa rin sa mga mata niya ang galit. Hindi ko na siya bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Gamit ang kanang kamay ko. Sinakal ko siya ng napakahigpit hanggang sa mamula ang mukha niya. Pilit niyang tinatanggal ang kamay ko sa liig niya, pero wala siyang nagawa. Hawak ko ang leeg mo ngayon. At ikaw, wala ka man lang kalaban-laban. Ginamit ka lang ni Chuyo Cheng bilang pain. At si Lanfeng naman, hindi ka man lang tinapunan ng tingin. Liu Susu, ano ba talaga ang ipinaglalaban mo? At ano ba talaga ang mapapala mo rito? Sinungaling! May halaga ako kay Kuya Yucheng. Siguradong tinukso mo lang siya. At si Young Master Xi naman, pansamantala lang to. Tumahimik ka na. Hindi ko na malayan kung kailan pero si Lanfeng ay nakawala na pala sa mga tanikala niya. Inihagis niya ang isang lihim na dokumento na may selyo ng Xianhui. Kung hindi ka pa rin naniniwala, tingnan mo muna kung sino ka talaga. Nang bumukas ang dokumento, Nakasulat doon ang tungkol sa pinuno ng Dark Sect at ang manugang ng pamilya Liu na si Liu Yuan. sa mga sumunod na pahina, nakatala ang mga ilegal na transaksyon ng pamilya Liu at ng mga demonyo. Noong mga nakaraang taon, ang araw ng kapanganakan ni Liu Susu ay may pulang bilog, at ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga nakakapanghilakbot na kaso ng pagpatay. Hindi ka tunay na anak ng pamilya Liu sa Suzhou. Anak ka sa labas ng pinuno ng Dark Sect. Iniwan ka lang kay Liu Yuan noon para palakihin sa ilalim ng pangalan niya. Ang lahat ng maruruming sikretong ito ay matagal nang inimbestigahan ng Xianhui. At ngayon, huli ka na sa akto. Liu Susu, nakipagsabuatan ka sa mga demonyo para pumatay. Hindi mo na matatakasan ang parusang kamatayan. Sa pagkakataong ito, kahit sino pa ang sumaklolo sa iyo, walang makakaligtas sa iyo. Binitiwan ko na ang pagkakasakal sa lig niya, at nang hina siyang napaupo sa sahig.
Wala na siyang lakas para iangat pa ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, dumating na rin sa wakas ang mga tauhan ng Xianhui. Young Master, Miss Shen, lumapit ang pinuno ng mga bantay kasama ang kanyang mga tauhan. Sumenya si Nanfeng, na okay lang siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nang masiguro niyang wala akong kahit isang galos. Doon palang lumuwag ang tensyon sa mukha niya. Lumapit ako sa kanya. At nang makita ko ang dugo ang damit niya. At ang maputla niyang mukha. Nawala bigla ang tapang ko kanina habang nakikipaglaban. Hindi ko alam kung saan nagtago ang lakas ng loob ko. Basta ang alam ko lang, biglang lumambot ang puso ko para sa kanya. At nakaramdam ako ng matinding pag-aalala. Kaya mo bang maglakad? Sinubukan niyang gumalaw. Pero nawalan siya ng balanse at muntik ng matumba. Napakunot ang noo niya sa sakit. Halatang halata na. Ang pagkakagapo sa kanya at ang pakikipaglaban kanina ay umubo sa natitira niyang lakas. Napabuntong hininga na lang ako. At nang walang pag-aalinlangan. Binuhat ko siya ng biglaan. Binuhat ko siya ng bridal style nang walang kahirap-hirap. Alaynan. Maganda ang pangangatawan niya. Medyo matipuno, pero mas magaan siya kaysa sa inaasahan ko. Biglang tumahimik ang paligid. Tulalang napanganga ang mga disipulo ng Xianhui. At maging si Nanfeng ay natigilan din. Kitang-kita ko kung paano. Namula ang mga taingan niya. Rian, ibaba mo ako. Kaya ko namang maglakad. Huwag ka ng maraming sinasabi. Sabi ko habang yakap-yakap siya. At hindi ko mapigilang mapairap sa kanya. Hoy, Master Xi. Kaya mo ba talaga? Lagi ka na lang kasing nahuhuli. At sa tuwing nangyayari yun, ako lagi ang nagliligtas sa'yo. Hindi pwede ang ganito. Sa susunod na lalabas ka, dapat nakatali ka na sa bewang ko para sigurado. Baka kasi sa isang kurap ko lang. Tangayin ka na naman ng iba. Natigilan muna siya sandali, bago dahan-dahang napatawa ng mahina. Naramdaman ko ang pagyanig ng dibdib niya. At ang mainit niyang hininga ay dumampi sa lig ko. Medyo nakakakiliti. Hinayaan na lang niya ang sarili na mawala ng lakas. At dahan-dahang isinandal ang noo niya sa balikat ko. Sige na nga. Mula ngayon, sa'yo na ako asa na protektahan ako. Shen Quanwang. Dapat lang. Sabi ko sabay buntong hininga. May maliit na butil ng gebe na pumatak sa pilik mata niya. Kaya napakurap-kurap siya. Ang mga kamay niyang nakayakap sa lig ko ay dahan-dahan pang humigpit. Sa loob ng silid ko, napakainit dahil sa umaapoy na kalan. Hinubad ni Nanfeng ang kanyang panlabas na damit. At humiga ng nakadapa sa malambot na kama. Sa ilalim ng madilaw na liwanag ng lampara, makikita ang ilang mga peklat sa likod niya. Ang mga sugat mula sa latigo ay may bumubuhos pang kakaibang itim na enerhiya. Nilagyan ko ng malamig na pamahid ang mga daliri ko. At dahan-dahang hinaplos ang matigas niyang balat. Agad na nanginig ang kanyang likod. At nakawala ang isang mahinang daing sa kanyang bibig. Sabihin mo lang kung masakit. Sabi ko habang dahan-dahang kumikilos. Hindi masakit. Sagot niya sa paos na boses. Habang nakalingon ang mukha. At nakasandal sa kanyang braso. Ang sumasayaw na anino ng apoy ay nagpalambot sa dati niyang malamig na mukha. Matapos kong gamutin ang huling sugat, akmang ilalayo ko na ang kamay ko. Nang bigla niyang hawakan at higpitan ang kapit sa aking pulso. Ang kanyang mahahabang daliri ay may kakaibang lakas. At ramdam ko ang init ng kanyang palad. Napatigil ako at tumitig sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ko na parang isang malambot na balahibo na humaplos sa puso ko. Sa isang saglit, bigla niyang hinila ang braso ko. Dahil hindi ako handa, bumagsak ako diretso sa kanyang yakap. At sumubsob sa matigas niyang dibdib. Shen Hui. Gusto kita. Tinitigan ko siya ng malapitan. At nakita ang seryoso niyang mga mata. Ang puso ko naman ay parang nagwawala na sa sobrang kaba. Bigla akong napangiti. At hinawakan ang kanyang mga pisngi. Habang gulat pa siya, yumuko ako. At dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga labi. Namula ng husto ang mukha ni Nanfeng. At parang spring na. Biglang napaupo. Naintindihan ko na. Mula ngayon, ako na ang magtatanggol sa'yo. Bahagyang nanginig ang boses niya. Habang mahigpit na niyakap ang aking bewang. Sa labas ng bintana, tahimik na bumabagsak ang niebe. Habang sa loob naman, unti-unting namamatay ang ilaw. At napuno ang silid ng init ng pagmamahalan. Sa parehong pagkakataon, sa labas ng Shuangfeng Formation, sa Suokshan Cliff, nagtatago si Chuyo Chen sa sulok ng isang kuweba. Ang suot niyang roba ay punit-punit na at mukhang basahan ng pulubi. Mula nang tanggalan siya ng titulo bilang first senior brother at itapon sa liblib na lugar na ito para magdusa. Ang galit sa kanyang puso ay parang damong mabilis na tumubo. Shen Hui. Si Nanfeng. Nagitngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako hahantong sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Gusto niya silang balatan ng buhay. Pero dahil selyado ang mga spiritual veins niya, kahit maliit na ibon ay hindi niya mahuli.
At sa mismong sandaling iyon, biglang may narinig siyang mahihinang yabag ng paa papalapit sa kanya. Kuya Yuchen, si Liu Susu pala ito na nakasuot ng itim na kapa. Habang nakasilip ang maputla, pero nakangiti niyang mukha, biglang nagbago ang tingin ni Chu Yuchen. Agad niyang binunot ang kanyang espada at itinutok sa kanya. Liu Susu, may mukha ka pa talagang humarap sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako babagsak sa ganitong kalagayan. Halos sumayad na ang dulo ng espada sa ilong nito. Chu Yuchen, huwag ka nang magmaang-maangan. Ang dahilan kung bakit ka nagkakahirap ngayon, hindi ba't dahil din sa sarili mong kasakiman, ang pamilya Shenfu, at ang pagiging tagapagmana ng Jinghong sect? Gusto mong makuha pareho. Pero anong nangyari? Wala ka namang sapat na kakayahan. Kaya sino ngayon ang sisisihin mo? Sapul sa puso si Chu Yuchen sa mga sinabi nito. Gusto mo bang patayin kita ngayon din? At ibigay ang ulo mo sa sekta para makakuha ng pabuya. Baka sakaling mabawasan pa ang parusa ko. Pabuya. Chu Yuchen. Nangarap ka na naman ng gising. Ang matandang pinuno ng Jinghong sect. Sobrang mapagpahalaga sa reputasyon. Nakipagsabuatan ka sa mga demonyo. At muntik mo nang sirain ang pangalan ng sekta. Ang hindi kanya patayin sa harap ng lahat, ay dahil na lang sa pinagsamahan ninyo. Umaasa ka pa talagang makakabalik ka. Napakalaking tanga mo naman. Hinila ni Liu Susu ang kanyang kapa, at ipinakita ang tapat ng kanyang puso sa kaliwang bahagi. Hindi talaga ako anak ng mayamang pamilya Liu sa Suzhou. Ako ang tunay na anak ng Dark Lord. Ang ninuno ko ay magkasamang ikinulong ng Shenfu at Sifu sa ilalim ng Shuangfeng Array. At ngayon, pinatay pa nila ang tatay ko. Akala mo ba talaga, ang negosyo ng pamilya Shen na tinarget mo noon, at ang Zhenwang Yangu ay ganoon lang kahalaga? Ginamit lang iyon ng Divine Bird Guardians, para mapanatili ang seal, at para pagtakpan ang totoong sikreto. Barya lang ang lahat ng yon kumpara sa totoo. Baka sa mga mata ni Liu Susu ang matinding galit at kabaliwan. Sa ilalim ng Shuangfeng Array, nakakulong ang kaluluwa at ang pinakamalakas na kapangyarihan ng sinaunang Dark Demon. Si Shen Hui ang tagapagmana ng Divine Bird Guardian. At si Xi Lanfang naman ang sa Divine Dragon Guardian. Ang dugo at mga sagradong gamit ng dalawang pamilyang ito. Ang mismong susi para masira ang seal. Biglang bumigat ang paghinga ni Chu Yuchen. At dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang espada. Ang pangarap na pamunuan ang tatlong mundo. Ang tuluyang lumamon sa natitira niyang katinuan. Ituloy mo ang sinasabi mo. Alam ni Liu Susu na kumagat na sa pain ang kanyang isda. Para mabuksan ang seal, kailangan natin ang tatlong bagay. Una, ang Demon Suppressing Moon Score ng Shenfu, kung saan nakasulat ang spell para mapagana ang kapangyarihan ng dugo ng Divine Bird. Pangalawa, ang Divine Bird Spirit Stone na hawak ni Shen Hui, na siyang pinagmumulan ng lakas nito. At pangatlo, ang True Dragon Pearl ni Xi Lanfang, dahil siya ang Divine Dragon Guardian. Ang Dragon Pearl ang susi sa kapangyarihan ng dragon, at ito rin ang magpapahina sa seal ng dragon. Alam ko ang buong paraan para masira ang seal. Dahil sikreto itong ipinamana sa pamilya ko sa loob ng maraming henerasyon. Chu Yuchen, tulungan mo lang ako. Napatayin sina Shen Hui at Xi Lanfang para maipaghiganti ko ang tatay ko. Kapalit niyon, tutulungan kitang buksan ang seal para makuha mo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa loob nito. Kapag nangyari iyon, hindi lang ang Jinghong sect, kundi ang buong mundo ang luluhod sa harap mo. Habang humahampas ang malakas na hangin sa bangin ng Suoxin Cliff, ang naglalakihang pangakong ito ang tuluyang nag-alis sa natitirang pag-aalinlangan ni Chu Yuchen. CJ, Napakagandang plano. Liu Susu, hindi ko nasisingilin ang mga atraso mo sa akin noon. Basta't matulungan mo lang akong makuha ang kapangyarihan. Tutulungan kitang makapaghiganti. Magtulungan tayong dalawa. Hinawakan ng mahigpit ni Chu Yuchen ang kanyang espada, at marahas na hinawakan sa balikat si Liu Susu. Titiyakin kong mamamatay ng kalunos-lunos sina Shen Hui at Xi Lanfang. CJ, Kuya Yuchen, walang atrasan, ha? Sa gaganaping Double Phoenix Array 6 na buwan mula ngayon, kasabay ng Soul Soothing Temple Fair, sa mismong araw ng ritual, magtatagpo ang enerhiya ng langit at lupa. Iyon ang oras kung kailan pinakamahina ang depensa ng seal. Biglang lumitaw ang isang disipulo ng Demon Clan sa may kuweba. Young Master Chu, Miss Liu, ang 12 masasamang sekta sa Cultivation World, pumayag ng makipagtulungan sa atin. Hinihintay na lang nila ang araw ng festival, at handa silang sumunod sa anumang iutos ninyo. Samantala, halos gumaling na ang mga sugat ni Xi Lanfang. Kaya bumalik agad siya sa pag-aayos ng mga problema sa kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan nang walang masyadong kaguluhan. Pero isang araw, nabalitaan ng mga tauhan ni Xi Lanfang
na maraming miyembro ng Demon Clan ang palihim na nakapasok sa bayan. Lahat sila ay nagmamanman at nagtatanong tungkol sa lumang mansyon ng pamilya Shen. Pati na rin sa lokasyon ng Dragon Master Stage. Ang pinakakinagagalit ko, kagabi lang, may nangahas na lumapit sa pinaka-core ng seal sa likod ng bundok. Umaali-aligid sila para mag-espiya. Pero nahuli ko sila sa mismong akto. Bago ko pa man sila matanong, uminom na sila ng lason at nagpakamatay. Halatang mga suicide squad sila. Inihagis ni Xilan Fang ang sulat sa lamesa. Tumakas si Chu Yichen mula sa Suoxian Cliff at nakipag-alyansa kay Liu Susu kasama ang mahigit 10 masasamang sekta. Nakalikom sila ng halos 500 hanggang 600 tauhan. Siguradong gagawa sila ng gulo sa araw ng festival. Habang inangat-ngat ko ang isang hita ng pato. Nang marinig ko ito, dinilaan ko lang ang mantika sa labi ko at sinabing, "Sige lang, pumunta sila, para hindi ko na sila kailangang isa-isahin pa." Bitin ako sa laban natin sa kuweba noon. Kaya pagkakataon ko na para ubusin silang lahat ngayon. Lumapit sa akin si Xilan Fang. Hinawakan ang ulo ko, at marahang hinaplos ang buhok ko. Sabi ko na nga ba, napakatapang mo talaga. Tiningnan ko siya ng patagilid. Sa tono ng pananalita mo, mukhang handang-handa ka na, Nagsabi na ako sa Alliance Leader. May 300 eksperto na ang nakakalat ngayon. Para bantayan ang bawat labusan sa paligid ng bayan. Pinamunuan naman ni Old Chen ang mga tao sa ilalim ng entablado. Para ihanda ang life-ending Wen Demon Array. Kapag nangahas silang gumawa ng gulo roon, sisiguraduhin kong wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Karamihan din sa mga residente ng bayan, ay pinalikas na muna namin sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga naiwan naman, ay ligtas na nagtatago sa mga bakurang protektado ng barrier. Napanguso na lang ako pagkarinig ko rito. At inihagis ang buto ng pato sa lamesa. So, lansado na pala ang lahat. Bakit kailangan mo pa akong kausapin tungkol dito? Gusto ko lang malaman mo, na anuman ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. At saka, may isa pa akong bagay, na matagal ko nang inilihim sa'yo, Wei Ying. Hindi talaga ako isang mayamang tagapagmana mula sa Dacheng. Ako ang bunsong anak ng kasalukuyang pinuno ng Jianghu Alliance. Ang pinuno ng Four Seas Dragon Clan. At ang susunod na tagapagmana ng Dragon Clan na nagbabantay sa Dragon Master Legacy sa bawat henerasyon. Inirapan ko lang siya. Hindi ako nagsalita at hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Mula pa noong unang panahon, magkakampi na ang Dragon at Phoenix Clan. Ang mga ninuno ko ay nakipagkasundo sa mga ninuno mo sa pamamagitan ng isang Blood Alliance. Para magkasamang protektahan ang seal sa ilalim ng Double Phoenix Array. Tumayo siya at nag-aalangan na nagpatuloy. Pumunta ako rito 3 taon na ang nakalipas. Hindi para mag-ukit ng kahoy. Nalaman ko kasing humihina na ang seal. At nagbabalak na namang maghasik ng dilim ang Black Sect. Naparito ako para protektahan ang pamilya Shen. At higit sa lahat, para protektahan ka. Sinuntok ko siya ng mahina sa dibdib. Akala ko naman kung anong nakakagulat na sikreto. Matagal ko nang alam ang totoong pagkatao mo. Saan ka naman nakakita ng mayamang tagapagmana na katulad mo? Biruin mo, kayang-kaya niyang utusan ang mga tauhan ng Immortal Alliance. Mukhang gumaan na ang loob niya. Bigla niya akong hinila at niyakap ng mahigpit. Habang nakasandal ako sa dibdib niya, kumuha pa ako ng isang pirasong karne ng pato at ninuya ito. Dahil naman sa araw-araw mong pagtitiyaga, naipagpila ako para sa unang salang ng muton noodles. Ang paglilihim mo sa akin tungkol dito, ay hindi ko na palalakihin pa. Hindi lang basta palalampasin. Yumuko siya ng bahagya, at bumulong ng dahan-dahan sa may noo ko. Dapat lang naparusahan kita. Kaya simula ngayon, habang buhay mo na akong ibibili ng unang salang ng noodles. At gagawa ng mga kahoy na sipit. CJ! Habang buhay kitang gagawa ng mga kahoy na sipit. Gagawan mo ako ng sipit. Hinawakan ko ang kamay niya. At seryosong tumingin sa kanya. Nga pala, si Liu Susu ay anak ng Demon Venerable. Ang tunay niyang pakay, ay mukhang hindi lang basta paghihiganti. Biglang nagdilim ang paningin ni Xilan Feng sa galit. Hindi natin pwedeng hayaang mahanap nila ang Magic Circle. Napasuntok ako sa hangin. Habang may lumalabas na pulang apoy sa mga daliri ko. Huminahon ka muna. Hindi nila iyon mabubuksan. Ang lakas ng loob nilang pag-interesan ang lugar na to. At galawin ang lalaki ko. Inunat ko ang aking braso. At mumiti ng may pagka-arogante. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng mga instrumento. Na sinabayan pa ng tawanan ng mga bata. Napakasaya ng kapaligiran. Talagang napakabuhay ng selebrasyon. Sa araw ng Soul Soothing Festival, maraming miyembro mula sa iba't ibang sekta ang dumating. Pumila ako ng halos kalahating oras. Ang sakit na nga ng mga paa ko sa katatayo. Pero sa wakas, nakuha ko rin mula sa tindero. Ang sikat nilang signature beef noodles. Buti na lang talaga at nakaabot ako. Nagpadagdag pa ako ng 2 porsyon ng karne. At syempre, ang paborito mong chili oil. Maghanap na tayo ng maupuan. Bago pa lumamig at lumaki ang noodles. Masaya akong umiti kay Xilan Feng. Naglakad na kami papunta sa bakanting lamesa.
Nakangiting kinuha ni Xie Lanfeng ang mangkok ng noodles. Habang ako naman, ganado at subo lang ng subo. Dahan-dahan lang. Walang agaw niyan sa'yo. Pero hindi pa man siya natatapos magsalita. Ang maingay na palengke ay biglang tumahimik. Dumating si Chuyo Chen kasama ang daan-daang kampo ng kadiliman. Maihawak silang mga mahiwagang espada at talim. At pinalibutan ang buong martial arts stage. Nagsimula ng magkagulo at magpanakbo ang mga tao. Nagsitakbuhan sila kung saan-saan. Mabuti na lang at nakatago na sa malapit ang mga disipulo ng Xianhui. Para lihim na protektahan ang mga sibilyan. At gabayan sila sa mga ligtas na lugar. Tumayo si Chuyo Chen sa gitna ng entablado at sumigaw. Mga kababayan. At mga kasamahan ko sa Immortal Sect. Ang pamilya Shen ay nagtatago ng ipinagbabawal na itim na mahika. Ang kanilang demon suppressing manual ay isang ritual para sa mga demonyo. At ang Double Phoenix Soul Soothing Song ay isang spell para tawagin ang kasamaan. Kutsaba nila ang mga kampo ng kadiliman sa loob ng maraming henerasyon. Para pahirapan ang buong mundo. Kaya ngayon, ako, si Chuyo Chen, ay magpaparusa sa ngalan ng hustisya. Huhulihin ko si Shen Hui, at ibibigay sa inyo para hatulan. Pagkatapos nyon, tumalon siya pababa ng entablado, at lumapit mismo sa harap ko. Shen Hui, akala mo ba talaga may pakialam ako sa isang walang kwentang tulad mo? Kung hindi lang dahil sa kayamanan ng pamilya mo at sa demon suppressing manual, hinding-hindi kita papansinin. Ikaw at ang bulok mong pamilya ay tapos na ngayon. Pagkasabi nyon, sinipa niya ang kinakain kong muton noodles. Nabasag ang mangkok at kumalat sa sahig. At tumapon ang mainit na sabaw sa suot kong bestida. Tinitigan ko ang nabasag na mangkok, at biglang nawala ang ngiti sa aking mukha. Hindi ko na kayang magtimpi. Ilang taon din akong nagpanggap na mahina at may sakit. Pero ngayon tapos na ang palabas. Chuyo Chen, hayop ka. Ayos lang sana kung ako lang ang pakay mo. Pero ang lakas ng loob mong sipain ang muton noodles ko. Ngayong araw talagang bubugbugin kita. Napanganga na lang si Chuyo Chen habang nakatingin sa akin. Galit na galit at nagwawala ang loko. O, ano ngayon? Natulala na lang siya sa takot. Akala ko ba mahilig kang magkunwaring mahina at kaawa-awa? Ngayon, natatakot ka na ba? Bigla kong itiningala ang ulo ko. At malamig na napangisi. Sa buong buhay ko bilang si Shen Hui, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang takot. Chuyo Chen, naghahanap pa talaga ng kamatayan. Huminga ako ng malalim, at pinakawalan ang aking heavenly fist na may kasamang malakas na hangin. Nababalot ng nagbabagang dilaw na apoy ang aking mga kamao, at diretsong tumama sa dibdib ni Chuyo Chen. Tumalsik siya palayo sa lakas ng impact. Bumagsak siya ng malakas sa barrier ng Double Phoenix Temple, dahilan para mabasag ang kalahati nito. Napasuka siya ng dugo sa tindi ng pinsala. Pagkatapos ay hinablot ko ang pulang tela ng mga mandirigma, at ginawa itong latigo. Ang mga kasamahan niyang kampo ng kulto ay napaiyak sa sakit habang hinahampas ko. Kanina lang, mukha siyang mahinang dalaga na madaling matumba sa hangin. Pero ngayon, naging isang palaban na babaeng kayang magpatumba ng isang cultivation expert sa isang suntok lang. Natulala ang lahat na nakasaksi sa Double Phoenix Temple. Inikot ko ang aking pulso at tinapakan ang kanyang dibdib. Hoy, kuya, may sira ba ang utak mo? Ako si Shen Hui, ang tunay na tagapagmana ng Divine Bird. Ang mga ninuno ko ay nakipag-alyansa pa sa mga Diyos ng Kalangitan. At ang aming ancestral technique ay ang Heavenly Fist. Akala mo ba talaga ang pamilya ko ay marunong lang tumugtog ng alpa? Mas lalo ko pang diniinan ang paa ko sa kanya. Kaya napangiwi siya sa sobrang sakit. At isa pa, gusto mong nakawin ang mga sikretong manual at ari-arian ng pamilya ko. Pero hindi mo man lang alam na ang pamana namin ay mga martial arts manual. At hindi mga nota ng kanta. Tapos naglakas loob ka pang magdala ng mga basurang kasama para nakawan kami. Nagkukunwari lang akong mahina. Dahil tinatamad akong makipag-away sa mga tulad ninyong mahihina. Masyadong nakakapagod ang makipag-away araw-araw. Mas mabuti pang kumain na lang ng noodles. Akala mo ba talaga ay babasagin akong florera? Na masira lang sa isang hawak. Yumuko ako at inilapit ang mukha ko sa namumutla niyang mukha. At ang pinakamalalang ginawa mo. Chuyo Chen, Sana pinalampas ko pa kung ako lang ang ginalit mo. Pero naglakas loob kang itumba ang muton noodles ko ngayon. Mas lalo ko pang diniinan ang paa ko sa kanya. ikaw, hindi ba't isa ka lang ordinaryong tao na walang spiritual root? Hindi ito maaari. Nakahandusay siya sa lupa, at hindi talaga makapaniwala sa nangyayari. Lumingon ako at nakita ko si Xie Lanfeng sa harap ng karamihan. Hawak niya ang binili niyang pork floss at roast duck para sa akin. Baka sa mukha niya ang tuwa at paghanga sa akin. Natapon ang noodles. Kaya kumain ka muna ng karne. Para may lakas ka kapag nanggulo ka ulit. Kinuha ko ang roast duck, at kumagat ng malaki rito. CJ, kailangan ko munang mabusog. Bago ko tapusin ang mga bwisit na to. Napakalutong ng balat at napakalambot ng karne ng pato. Kaya naman tumutulo pa ang mantika sa gilid ng labi ko. Tigil! Biglang dumating si Liu Susu kasama ang kanyang mga tauhan at pinalibutan kami.
May hawak pa siyang kutsilyong may dugo. Agad siyang tumakbo kay Chuyo Chen para tulungan itong tumayo. Pero dahil walang malay si Chuyo Chen, hindi niya ito makayanan. Kaya naman sumuko na lang siya. Shen Hui, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka naman talaga gusto ni Yu Chen. Ako lang ang laman ng puso niya. Ninuya ko ang karne ng pato sa bibig ko. At muntik na akong matawa ng malakas. Young Master Xi, alam kong niloloko ka lang ni Shen Hui. Isa lang siyang brutal na babaeng marunong makipaglaban. Hindi siya bagay sa iyo. Kung sasama ka sa akin, tutulungan kitang makuha ang posisyon bilang pinuno ng martial arts world. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Napailing na lang si Xi Lanfeng sa sobrang inis. Liu Susu, nababaliw ka na ba? Mamatay ka na nga. Nagawa mo pang mangarap ng ganyan. Ginamit ka lang ni Chuyo Chen. At hindi ka man lang tinitingnan ni Xi Lanfeng. Tapos sinusubukan mo pa ring manloko sa magkabilang panig. Hindi ba nakakatawa yan? Nang marinig ito ni Liu Susu, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Napakalaking kalokohan. Hindi pa rin tumitigil ang kanyang pagtawa. Bigla niyang hinablot at pinunit ang sarili niyang pulang bestida. Dahilan para makita ang itim na marka ng masamang kulto sa kanyang leg. Tama kayo. Ako nga ang anak ng Dark Lord na kinulong ninyo gamit ang banal na palakol noon. Ang pamilya ko ay ikinulong ng inyong Divine Bird Clan sa ilalim ng lupain ng Shuangfeng. Kaya nilandi ko si Xi Lanfeng para lang makuha ang susi ng Dragon Clan. Ang lahat ng ito ay para sa araw na ito. Wawasakin ko ang magic circle na ito para mapalaya ang pamilya ko. At sisiguraduhin kong ang buong bayan ng Shuangfeng ang magiging alay sa kanila. Nakatitig lang ang lahat sa kanya. Habang diring-diri naman si Liu Susu, Chuyo Chen. Mula simula hanggang dulo. Naging sunod-sunuran ka lang sa akin. Pero hindi ko akalaing ganyan ka pala kawalang kwenta. Bigla siyang umiti sa akin ng nakakatakot. Shen Hui, ang Zhaohon tablet na wawasak sa Magic Circle ay nasa kamay ko lang pala sa simula pa lang. Ngayong araw, papatayin kita kasama ng banal na palakol na yan. Pati na rin ang Shuangfeng formation na ito. Dudurugin ko kayo ng pira-piraso. Bilang alay sa tatay ko. Sa isang pitik lang ng aking daliri, ang aking Snake Fire Strike ay parang bulalakaw na tumama at direktang bumaon sa pulso ni Liu Susu. Napasigaw sa sakit si Liu Susu, dahilan para mabitawan niya ang Zhaohon tablet. Napangisi naman ako at sinabing, Liu Susu, akala mo ba talaga hindi ko alam ang binabalak mo ngayon? Mula pa noong unang araw na pumasok ka sa Shuangfeng Formation, naramdaman ko na ang maitim na enerhiya sa bawat galaw mo. Ang pamilya namin ang nagbabantay sa formation na ito. Kaya ang amoy ng masamang kulto. Kahit nakapikit ako ay kayang-kaya kong maamoy. 2 taon akong nagkunwaring walang alam. Para lang makita kung ano talaga ang binabalak mo. At kung sino pa ang mga kasabwat mo. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Isang anino ang biglang humarang sa harap ko. Ang hawak na kahoy na kutsilyo ni Xi Lanfeng ay biglang naging isang napakatalim at nagliliyab na dragon slaying sword. Isang dambuhalang anino ng Dragon Leon. Ang unti-unting lumitaw sa kanyang likuran. Gusto mong agawin ang susi ng Dragon Clan. Pero sa simula pa lang, alam ko na ang motibo mo. Ang mga laso na inilagay mo sa bag mo ay matagal ko nang itinapon. At ang lahat ng sulat mo sa kulto ay nasa kamay na namin. Ang mga kasabwat mo naman ay matagal nang hinuli ni Xian Hui. Ang akala mong plano mo ay bitag lang pala na inihanda namin para sa'yo. Hindi ako naniniwala. Tuluyan na siyang nabaliw. Habang bumabalot sa buong katawan niya ang itim na usok, at sinubukang gamitin ang masamang espada ng kanyang kapatid. Ngumiti ako kay Xi Lanfeng. Saka inilabas ang aking instrumento, at inilagay ang aking mga daliri sa mga kwerdas. Young Master Xi, oras na para kumilos tayo. Tumango naman si Xi Lanfeng, at itinaas ang kanyang mahiwagang espada, diretso sa kalangitan. CJ, pagsamahin natin ang lakas ng Dragon at Phoenix, para talunin ang halimaw na ito. Nagsimulang tumugtog ang musika. Isang himig na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang umalinggaw sa buong lungsod. Lumitaw sa langit ang mga anino ng mga banal na ibon. At ang kanilang malalakas na huni ay nangibabaw sa lahat. Sa sandaling iyon, iwinasiwas niya ang kanyang espada. At ang dagundong ng dragon ay umabot hanggang sa ulap. Itinapon ko ang aking instrumento at sumigaw. Ang lakas ng loob mo. Sino ka para manggulo sa Shuangfeng Formation? Sinalubong ko siya ng isang malakas na suntok na may kasamang nagbabagang apoy. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sumigaw din si Xi Lanfeng. Magsasara na ang formation. Ikulong ang demonyo. Ang mga anino ng dragon at phoenix ay nagsama sa ere. At naging isang napakaliwanag na haligi ng liwanag. Unti-unting nawala ang hiyaw ng kanyang kapatid. At ang nakakatakot na lamat sa ere ay tuluyan ng naisara ng lakas ng dragon at phoenix. Eksakto namang sumugod si Liu Susu sa bilog ng liwanag.
at bumagsak mismo sa harap niya. Isang malakas na hampas ng maso ang tumama mismo sa tiyan niya. Liu Susu. Ilang dekada ka ring nagplano at nagmanipula. Pero sa huli, nauwi lang ang lahat sa isang gising na panaginip dahil tuluyan nang nawala ang kanyang masamang enerhiya. Naging isa na lang siyang ganap na walang silbing tao. Hindi ako papayag. Hindi ko matatanggap to. Nang makita ni Chuyo Chen na tapos na ang laban, nagtangka siyang tumakas ng patago. Pero halos ilang metro pa lang ang nailalayo niya, ay agad ko na siyang tinapakan sa likod. Maawa po kayo, dakilang lola. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng desisyon. Pakiusap, patawarin niyo ako. Isang malakas na singhal lang ang ginawa ko. At tuluyan ko nang sinira ang buong kapangyarihan niya. Patawarin ka. Noong sinipa mo ang muton noodles ko. Bakit hindi mo naisipang patawarin ako? Dito na nagsidatingan at pumaligid ang mga disipulo. Pagkatapos ng laban na to, lumabas na ang tunay kong lakas. At naging isang alamat na ako sa lugar namin. Wala nang nangahas na tawagin akong Ice Beauty ng bayan. Sa halip, tinawag na nila akong Shen Dachu. O kaya naman ay Boss Shen. Kahit ang may-ari ng tindahan ng noodles ay alam na ang gagawin. Kaya palagi na niyang dinadagdagan ng extra na pork floss ang order ko. Sa edad na 19, tuluyan nang natapos ang gulo sa bayan ng Shuangfeng. Kaya naman kami ni Xi Lanfeng ay nagpasya ng umalis sa lugar na tinirhan namin ng mahigit 10 taon. Dito na nagsimula ang aming paglalakbay sa mundo ng martial arts. Sa aming paglalakbay, narating namin ang iba't ibang sulok ng mundo. Tandang-tanda ko pa noong araw na iyon habang lumilipad kami sa ibabaw ng mga ulap. Nakasakay sa isang dambuhalang ibon. Hindi ko akalaing napakasaya pala sa labas. Kumpara sa maghapon lang na pananatili sa bayan ng Shuangfeng. At magpanggap na mahina, itinaas naman ni Xi Lanfeng ang kanyang kamay para gumamit ng mahika. Para harangan ang malamig na hangin na humahampas sa akin. Kahit saan mo gustong pumunta, sasamahan kita. Kahit sa dulo pa ng mundo, susunod ako sa'yo. Gustong-gusto ko ang narinig ko. Kaya naman, talagang nilakbay namin ang mga sikat na bundok at ilog. Doon sa may baybayin ng East Sea, ginamit ko ang aking kamao para bugbugin ang isang masamang dragon hanggang sa maiyak ito. Halos mayupi nga ang ulo ng dragon sa lakas ng suntok ko. Sa malawak naman na disyerto sa kanluran, habang hawak ang aking kudyapi, ay tumugtog ako ng isang kanta para puksain ang mga demonyo. Dahil dito, nailigtas ko ang buong bayan, na pinahihirapan ng madilim na enerhiya. Kinabukasan, niregaluhan kami ng mga tao roon ng halos 50 kilo ng masarap na inihaw na tupa bilang pasasalamat. At doon naman sa kagubatan sa timog, tinulungan ni Xi Lanfeng ang isang nanganganib na grupo ng shadow puppetry sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong kwento at disenyo. Sa husay ng gawa niya, maging ang 80 taong gulang na master ng sining na iyon, ay napahanga at napa-thumbs up sa kanya. Ang mga kakayahang natutunan namin sa bayan ng Shuangfeng ay parang mga binhina. Ipinunla namin sa bawat lugar na aming pinuntahan. Siyempre, hindi rin naman nawawala ang mga pagkakataong nagkakatampuhan kaming dalawa. At ang dahilan, nalaman ko kasi sa isang lumang guho ng Dragon Clan, na ang may pinakapuro palang dugo ng Dragon Clan, ay kayang mag-transform bilang isang tunay na dragon. Grabe naman. Ang galing niyang maglihim sa akin, ha? Sa buong buhay ko bilang si Shen Hui, pinakaayaw ko sa lahat ay ang tinataguan ako ng sikreto. Lalo na kung tungkol ito sa pagiging isang makapangyarihang nilalang. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, bakit pa ako sasakay sa dambuhalang ibon na yon? Di sana sumakay na lang ako sa likod mo. Kaya naman, nagdeklara ako ng Cold War at hindi ko siya kinausap. Napailing na lang si Xi Lanfeng sa kawalan ng magagawa. Hinila niya ang tali ng kabayo at dahan-dahang lumapit kay Shen Hui. Simula noon, araw-araw na akong mag-isang bumibili ng noodles. At naupo ng napakalayo sa kanya. Kahit sulyap nga, hindi ko siya binibigyan. Hanggang sa dumating ang araw na to. Habang kumakain ako sa isang branch ng Feng Xiang Noodle Shop, laking gulat ko nang lagyan ng may-ari ng ekstra na karne at roasted duck ang mangkok ko. Boss, hindi ko naman in-order ang mga to, Mumiti lang ang may-ari ng tindahan at sinabing, Binibining Shen, bilin po ito ni Young Master Xi bago pa man siya umalis. Sinabi niyang paborito mo raw ito, kaya ipinahanda niya araw-araw para sa'yo. At nag-iwan pa nga siya ng panggastos para sa pagkain ko sa loob ng isang buwan. Ayun oh. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto. Halos kalahating buwan ka na niyang hinihintay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig ko. Lumingon ako at sumilip sa bintana. At doon ko nakita si Xi Lanfeng na nakatayo sa labas. Bitbit ang paborito kong pork floss. Sa puntong ito, nawala na lahat ng pag-inarte ko sa katawan. Lumapit ako sa kanya at sinabing, Hoy, pumasok ka na sa loob at sumabay ka ng kumain. Biglang kuminang ang mga mata niya sa tuwa. At nakangiting sumagot ng, CJ, bukod sa mga ganitong lambingan, marami rin kaming pinagdaan ng matitinding pagsubok. Hindi pa rin kasi sumusuko ang mga natitirang tauhan ng Dark Sect. Ilang beses kaming tinambangan ng mga ito sa daan. Isang beses sa Cliff of Death.
Naglatag sila ng isang nakamamatay na patibong. At pinalibutan kami sa gilid ng bangin. Para iligtas ako, nalason si Lanfeng. Rian. Huwag mo na akong intindihin. Tumakas ka na. Pilit niya akong pinapaalis. Pero tiningnan ko lang siya. Niyakap ng mahigpit. At nang walang pag-aalinlangan. Ay tumalon ako kasama niya pababa ng bangin. Nang bumagsak kami sa lupa. Sinalo ko ang buong impact at niyakap siya ng mahigpit para protektahan. Malakas na tumama ang likod ko sa mga bato. At hindi ko na alam kung ilang buto ang nabali sa akin. Puno ng sugat at pasa ang buong katawan ko. Pero siniguro kong wala siyang kahit isang gasgas. Para naman matanggal ang lason sa katawan ni Lanfeng. Mag-isa kong pinasok ang 10,000 Demons Cave. Daan-daang beses akong nakipagpatayan sa pinuno ng kuweba. Para lang makuha ang mahiwagang gamot. Higante ang pinunong iyon at sobrang bigat. Pero sa huli, binugbog ko siya ng sunod-sunod kong suntok hanggang sa mahilo siya. Kaya naman napaluhod siya at nagmakaawa sa akin na parang nuno. Nang magising si Lanfeng, nasa loob kami ng isang abandonadong templo. Nang makita niyang tadtad ako ng sugat, bigla na lang siyang naiyak. Rian. Patawad. Kasalanan ko, napakahina ko. Dahil sa akin kaya ka nagkaganyan. Ang dating malupit at kinatatakutang pinuno ng Dragon Clan. Ngayon ay umiiyak na parang bata sa harap ko. Tinapik ko ang likod niya at sinabing, "Sira ka ba? Kaya kong magpatumba ng 10 kalaban sa isang suntok lang. Kaya mula ngayon, ako na ang magtatanggol sa'yo." At totoo nga, pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na kami kailanman nag-away pa. Habang naglalakbay kami sa kung saan-saan. Nakasalubong namin ang dating katulong ni Liu Susu. Noong oras na iyon, matagal nang nakakulong si Liu Susu sa piitan. Binibining Shen. Ito po ang isinulat ng aking amo habang nasa kulungan. Ipinagbili niya po na ibigay ko ito sa inyo. Sa sulat, inamin ni Liu Susu na minsan niya ring minahal nang tapat si Lanfeng. Pero noong Dragon Master Festival, nang makita niyang nakatitig si Lanfeng sa akin nang may pagmamahal, doon siya nagsimulang mabaliw sa selos. Tinitigan ko lang ang sulat, at hindi ako nakapagsalita ng matagal. Niyakap naman ako ni Lanfeng mula sa likod at bumulong. Nakalipas na ang lahat. Bumingtong hininga ako, at itinabi ang sulat sa bulsa ko. Sabay sabing, sa totoo lang, kaawa-awa rin siya. Buong buhay siyang nabuhay sa galit. At pilit na inagaw ang mga bagay na hindi naman para sa kanya. Pero sa huli, wala rin siyang napala. Hinawakan ng mahigpit ni Lanfeng ang kamay ko. May kanya-kanya tayong kapalaran. Siya mismo ang pumili sa landas na yan. Ang mahalaga, tahakin natin ang sarili nating daan. Nang magkasama. Habang lumulubog ang araw, humaba ang mga anino naming dalawa sa ilalim ng dapit hapon. Lanfeng, bumalik na tayo sa Shuangfeng Town. Namimiss ko na si Old Chen. At ang sarili nating tahanan. Hinalikan ni Lanfeng ang noo ko. At sa wakas, nagbagong anyo siya bilang isang dambuhalang dragon. Isinakay niya ako at mabilis kaming lumipad palayo patungo sa aming tahanan. Pagkatapak pa lang ng mga paa ko sa lupa. Biglang nag-ingay ang paligid na parang may sumabog na kulog. Nandito na si Shen Daxian. Bumalik na si Young Master Xi. Ang mga pamilyar na boses at tawag ng mga tao, kasabay ng mainit na singaw ng mga niluluto, ay agad na sumalubong sa amin. Si Aling Wang na nasa may pasukan ng bayan, ay agad na nag-abot sa kamay ko ng bagong lutong xiaobing. Si Mang Li naman, pilit na isiniksik sa mga bisig ni Lanfeng. Ang dalawang banga ng lumang alak, sa edad naming 20, hindi na namin kailangang magtago o magpanggap. Sa loob ng Longshi Wood Carving Shop, puting-puti na ang buhok ni Tatay Chen. At medyo kuba na rin ang likod nito. Nang makita niyang pumasok kaming dalawa, nanginig ng husto ang mga kamay ng matanda. Kinuha niya ang set ng mga pait at blueprint na 7 henerasyon ng ipinapasa. At iniharap sa amin. Dalagang Shen. Binatilyong Xi. Itong wood carving shop ko. Pati na ang sining na ito na 7 henerasyon ng ipinapasa. Ay ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Kayo ang mga bayani ng Shuangfeng Town. At kayo rin ang pinakamahusay na tagapagmana ng sining na ito. Naantig ang puso ko. Kaya agad kong inalalayan ang nangangayayat niyang braso. Huwag kayong mag-alala, Master Chen. Hinding-hindi namin hahayaang mawala ang sining na ito. At siguradong ipapasa namin ito ng maayos sa susunod na henerasyon. Doon lang napangiti ng malapad ang matanda. Pagkatapos nyon, pumunta kami sa Feng Xiang Noodle House. Matagal nang nilinis ng may-ari ang lamisang gawa sa ladrilyo sa tabi ng bintana. Na napakakintab at napakalamig hawakan. Mula ngayon, sa pwestong ito, sino pa ang mga ngahas na makipag-agawan sa inyo? Kumukulo na ng husto ang sabaw ng karne ng tupa sa kawa. Ang Shuangfeng Town Soul Soothing Festival sa taong ito ay mas masigla at mas masaya kumpara sa mga nakaraang taon. Magkasama kaming tumayo sa mataas na entablado. Habang hawak ko ang aking kahoy na alpa, ay tinugtog ko ang Shuangfeng Town Soul Soothing Song. Nasa tabi ko naman si Lanfeng, na maihawak na pamalo habang tinutugtog ang malaking tambol ng pamilya Long. Sa ibaba ng entablado,
Sumasayaw ang Leon Dance Team gamit ang mga hakbang na binago ko para sa kanila. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga instrumento. At walang tigil ang pagkanta ng mga katutubong awitin. Puno ang buong bayan ng amoy ng masasarap na pagkain at usok ng paputok. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ganito talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Nang gabi ng pagtatapos ng pagdiriwang, pumunta ulit kaming dalawa sa Feng Xiang Noodle House. Ipinagluto kami ng may-ari ng 2 mangkok ng kanilang signature muton noodles na may dobleng karne mula sa unang kulo. Malinaw ang sabaw, malambot ang karne, at may badbod ng sariwang berdeng dahon ng bawang. Humigop ako ng malaki, at sa sobrang sarap ay muntik na akong mapahalinghing sa sarap. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, biglang ibinaba ni Xi Lanfeng ang kanyang mga chopsticks. Walang ano-ano inaglabas siya ng isang pulang kahon na gawa sa mahogany mula sa kanyang dibdib, at lumuhod sa isang tuhod, habang may nakasabit pa ring noodles sa bibig ko. Natulala ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Tumingala sa akin si Xi Lanfeng. Napuno ng lambing ang mga mata. Shen Hui. 4 na taon na ang nakalipas. Dito mismo sa noodle house na ito. Noong unang beses kitang makita, nahulog na ang loob ko sa'yo. Sa nakalipas na 4 na taon, paulit-ulit mo akong iniligtas. At sinamahan mo ako sa kung saan sa ang sulok ng mundo. Gusto kong makasama ka habang buhay sa pagkain ng paborito nating noodles. At maglilok ng mga longshi wood carving para sa'yo. Handa ka bang makasama ako habang buhay? Binuksan niya ang kahon. At sa loob nito ay may isang maliit na pulang hairpin na gawa sa mahogany na inukit ng napakadetalyado na parang buhay. Inilagay niya rito ang sarili niyang orihinal na kapangyarihan. Para gawin itong isang proteksyon na kayang humarang sa malalaking sakuna. Tiningnan ko siya, at nakangiti ko siyang itinayo. Sige na nga, parusa mo ang ipaglilok ako ng kahoy na alpa habang buhay. Nakangiting niyakap ako ni Xi Lanfeng sa kanyang mga bisig, at yumuko para halikan ako. CJ, makikinig ako sa'yo habang buhay. Hindi naman mapigilan ng may-ari ang mapangiti ng malapad. Kaya binigyan pa kami ng isang plato ng honey glazed duck sa tabi ng puno ng osmanthus. May nakahandang bagong lutong pato sa ibabaw ng lamisang bato. Habang nakasandal sa dibdib ni Xi Lanfeng, masaya kong kinakain ang karne ng pato. Xi Lanfeng. Sabi ko sa kanya, tingin mo ba, dahil tinatawag akong boss Shen ng buong martial arts world, hindi na ba ako mukhang mayaman at pino na dalaga mula sa timog? Binitiwan naman ni Xi Lanfeng ang hawak niyang kahoy na espada. At sinabing kahit ano pa ang hitsura mo, gustong-gusto pa rin kita. Noong nagpapanggap ka pa na mahina at may sakit, gusto kita. At noong pinatalsik mo ang mga kalaban gamit ang higante mong maso, mas lalo kitang nagustuhan. Kaya magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Kumuha naman ako ng isang piraso ng karne ng pato, at napapikit sa sarap habang kumakain. Sira ka talaga, biro ko sa kanya. Sino ba naman ang gustong maging sakitin at mahina? Gusto kong mabuhay ng masigla, makulay at walang pinangangambahan. Sa totoo lang, walang taong ipinanganak na mahina sa mundong ito. At wala ring lakas na bigla na lang sumusulpot ng walang pinagdaanan. Ang pagpapanggap ko bilang sakitin sa loob ng 12 taon ay hindi dahil sa ako'y takot o mahina, kundi dahil pinili kong pasanin ang responsibilidad na protektahan ang aming pamilya at panatilihin ang kapayapaan sa aming bayan. Sina Liu Susu at Chuyo Chen naman, matapos ang lahat ng kanilang masasamang balak at panlilinlang, ay nauwi rin sa matinding kabiguan. Natalo lang naman sila ng sarili nilang kasakiman at inggit. Ang tunay na lakas at kumpiyansa sa sarili ay hindi kailanman makukuha sa pagpapanggap o sa pang-aagaw sa iba. Kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob na tanggalin ang mga bansag na ibinibigay sa iyo ng ibang tao, at buong tapang mong hinarap ang totoong ikaw, doon mo magagamit ang lakas mo para protektahan ang mga mahal mo sa buhay, at mapapakitaan ang iba ng iyong tapat na puso. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ang magiging liwanag sa sarili mong buhay. Sana, walang sinuman sa atin ang magpadikta sa dikta ng lipunan, o magpakulong sa mga maling akala ng iba. Naway mabuhay tayo ng may tapang katapatan, at palaging nakatingin sa mas maliwanag na bukas.